Jiang Chuchu, kung hindi mo ako bibigyan ng 500,000 piso para bilhin ang BMW ngayon, wag na. Tayong magpakasal. Lola, Apo, may malaking problema. paparating na ako. Jiang Yuan. Dati, sinabi mong wala kang pera pang negosyo. Kaya nagtrabaho ako sa 3 lugar para lang makalikom ng kapital mo. Sinabi mong wala kang pera pambili ng bahay. Kaya inilabas ko lahat ng ipon ko para sa down payment. Sinabi mong huwag nang humingi ng dote at pumayag din ako. Ibinigay ko na ang lahat sa iyo. Sa ngayon, saan ko pahahanapin ang 500,000 piso para bilhin ang kotse mo? Ang anak ko ay matagumpay sa kanyang karera dahil iyan sa galing ng anak ko. Huwag nang humingi ng dote. 8 taon ka nang kasama ang anak ko, isa kang walang kwentang basura. May mukha ka pa bang humingi niyan? Ay Yuan, para lang makasal sa iyo. Nag-antay ako ng 8 taon. Ngayon, maaari mo bang huwag akong ipahiya ng ganito? Tungkol sa pera, Huwag kang magreklamo. Jiang Chuchu, ngayon, kukunin mo ang pera o umalis ka? Lola, ano ang nangyari? Sasabihin ko sa'yo, mabait lang ako, kaya pinakasalan kita. Sino ang gustong pakasalan ng isang malas na katulad mo? Pakakasalan ng apo ko. Ha? Ang ganda-gandang babaeng ito. Kung ayaw ninyo, gusto ng pamilya G namin. Magbibigay ang apo ko ng 100,000,000 dote para pakasalan si Chuchu. 100,000,000 dote? Anong klase silang pamilya? Ang pinakamayaman sa Longchuan, ang pamilya G. mayaman. Hindi ko alam kung anong sira ulo ang ipinainom ng babaeng ito kay Lola. Lola, bakit ka na naman nagkasakit? Patawad sa inyong lahat. May Alzheimer's po kasi ang lola ko. Madalas niyang isipin na siya ang pinakamayaman. Ang batang ito. Bakit siya nagpapanggap na mahirap? Sabi ko na nga ba, mayaman, bakit siya magkakagusto kay Jiang Chuchu? Lahat ng suot niya ay galing sa murang tindahan. Tiyak na nananamantala lang yang pulubi. Jiang Chuchu, nakita mo na? Iyang pulubi lang ang may gustong kumuha sa'yo kung handa kang maglabas ng 50,000 at lumuhod sa amin, yumukod at humingi ng tawad. Ang kasal na ito ay maaaring magpatuloy. Hindi ko akalain na ang 8 taon ng kabataan ay nasayang lahat sa'yo, isang walang kwentang tao. Kahit pa ikasal ako sa isang pulubi ngayon, hindi ako magpapakasal sa iyong masamang tao. Asawa ko, tara na. Lola, salamat po sa pagligtas ninyo sa akin kanina. Magkakilala po ba tayo? Nakalimutan mo na? Kaninang umaga lang dito mismo, tinulungan mo akong kunin ang ninakaw kong bag. Ang bag ko. Ibalik sa'yo. Salamat. Ay, kayo pala yan. Napakaraming tao. Ikaw lang ang kumilos. Alam ni Lola na ikaw ay isang mabait na bata. Ayon sa ugali ni Zhang Yuan, hindi niya ako basta-basta palalampasin. Mukhang hindi masama ang apo ni Lola, mabuti na rin napakasalan siya. Lola, valid pa ba ang kasunduan sa kasal na ito? Siyempre, Oo, syempre valid pa. Ang pamilya G ay hindi ka pababayaan. 200,000,000 piso para sa dote. binibining Jiang? Wala akong bahay, wala akong sasakyan, walang trabaho, isa akong lalaking walang anuman. Gusto mo ba talagang pakasalan ako? Hindi ko naman iniisip yon. At hindi rin ako humihingi ng dote. Hindi pwede. Kailangan ibigay ang dote at doble pa. 200,000,000. 200,000,000? Pasensya na po, mga mahal. May Alzheimer's po ang lola ko. Palagi niyang iniisip na siya ang pinakamayaman. Mukhang malala nga ang Alzheimer's ng Lola. Ang bilis mong pumayag, mukhang nagpapanggap ka lang. Halika. Ito ay isang napakahalagang jade na taba ng tupa. Sa iyo na ito mula ngayon. Peke yata ang jade bangle na ito. Tanggapin ko na lang para mapasaya si Lola. Salamat po, Lola.
Ito ang 200 milyon? Magpakasal na kayo ngayon din. Nagpakasal ako sa isang estranghero na ganoon na lang? Mayroon pa akong gagawin kaya aalis na ako. Aba, Ginoo. Ito ang numero ng telepono ko. Hindi ba't ito ang dowry na ibinigay sa iyo ng lola ko? Alam kong peke itong tseke. Hindi ka naman ang pinakamayamang tao. Paanong magkakaroon ka ng 200 milyon? At saka, hindi ko naman talaga kailangan ng pera. Wala akong pakialam. Ang babaeng ito, nagpapanggap lang ba siyang tanga o tanga talaga? Inakala niyang peke ang tseke? O nagpapanggap siyang mahina para may malaking balak, may mas malaking motibo? Binibini, napakahirap ng pamilya namin, kaya huwag kang umasa na makakakuha ka ng anuman mula sa akin. Kung wala ka nang sasabihin sa susunod, huwag ka nang makipag-ugnayan. Ay! Ginoo, Ginoo! Tumingin ka sa akin. Ano ang gagawin niya? Bakit? May problema ba? Gusto ko lang itanong ang numero ng telepono mo. Ha? Hindi ba't binigay ko na sa'yo kanina? Ay. Malilit na ako sa trabaho. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Mahirap kumuha ng taxi dito. Ihahatid na lang kita gamit ang e-bike ko. Hindi kailangan. Ako, Mag-asawa na tayo. Huwag ka nang mahiya sa akin. Halika, sumakay ka na. O baka naman ang lugar na pupuntahan mo, hindi mo ako pwedeng ipaalam. kung tatanggihan ko pa, baka maghinala na ang babaeng ito. Daang Songling. Kumapit ka sa akin. Tara na. Dahan-dahan. Nakarating na ako? Umalis ka na. Ma'am, ito, ganyan lang. Dahan-dahang hilahin. Ayan na. Bakit ang puso ko? Biglang bumilis ang tibok? Salamat. Sana maging matagumpay ang iyong interview ngayon. Babali na ako sa trabaho. Ha? Ay, oo nga pala. Sa Starbright Group ako nagtatrabaho kung may kailangan ka. Pwede mo akong puntahan sa opisina. Alis na ako. Ano ang schedule sa hapon? Nakalimutan nyo na? Sa hapon, pupunta tayo sa Starbright Company para bilhin. Starbright? Shaoling. Tingnan mo, ikinasal na ako. Marriage contract? Wow, guwapo rin pala ang asawa mo. G. Mubay? Ang pangalan ng asawa mo. Bakit kaparehong kapareho ng sa pinakamayamang tao? Chuchu? Hindi kaya na pangasawa mo ang pinakamayamang tao? Anong iniisip mo? Tayong ordinaryong tao. Paano naman tayo magkakaugnay sa pinakamayamang tao? Pareho lang ng pangalan. Hi, narinig mo ba? Ang kumpanya natin, bilihin ang kumpanya ng pinakamayamang tao. Binili ng GC Group. Pupunta si President G sa kumpanya natin mamayang hapon. Sabi nila, napakagwapo raw ni President G. Mayaman at may kakayahan. Parang siya ang pinakahinahanap-hanap na lalaki. Hindi ko alam kung sinong babae. Ang napakaswerte para makapagpakasal sa kanya. Puro chismis lang iyan, baka naman
May bilbil lang, at kalbo na lalaking nasa edad na. Lahat itigil muna ang ginagawa, may i-anunsyo ako. Ang proposal ni Linya nagustuhan ni President G ng GC. Kaya naman ang GC, magbabayad ng malaki para bilhin ako. Ngayon, inaanunsyo ko, si Linya ang itatalaga bilang Design Department Manager. Ipasa-pasa at tingnan ninyo kung bakit ang proposal niya napakagaling gawin. Hindi ba't ito ang proposal ko? Manager, ito ang proposal ko. Anong ingay iyan? Anong iyo? Nakapangalan ba sa'yo? Pero maliwanag na. Manahimik, darating na si President G mamaya. Kung maglakas loob kang banggitin ito, ingat ka't sisantahin kita. Jiang Chuchu, ginamit ko lang ang proposal mo. Anong magagawa mo sa akin? Linya. Noong kolehiyo, lagi mo na akong pinupuntirya. Pagkatapos magtrabaho at pumasok sa iisang kumpanya, lalo ka pang nagpapakasama. Hintayin mo, tiyak na papatunayan ko sa manager na ikaw ang nagnakaw ng proposal ko. Jiang Chuchu, napaka-inosente mo talaga. Tiyuhin ko si Manager Tian. Sino sa tingin mo ang tutulungan niya? Ngayon kahit na narito ako, durugin ka. Walang sino man ang mangangahas na gawin akong anumang bagay. Mula pa noong kolehiyo, hindi ko na gusto ang pagiging maarte mo. Tulad mo, na walang pangalan, walang pinagmanahan na hamak na bagay. Natural lang na apakan kita at gawing paanan. Pinapayuhan kita. Gumawa ka ng proposal para sa akin. Kung hindi, hindi ka na makakabalik sa Xingyao. G. Mubay. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para apihin ang misis ko? Ikaw ba ang asawa niya? Ang suot ng taong ito, mula ulo hanggang paa, ay walang kilalang tatak. Siguradong isa lang siyang karaniwang empleyado sa opisina. Jiang Chuchu, kahit dumating pa ang asawa mo, ano bang magagawa niya? Sa harap mismo niya, aapihin pa rin kita. Subukan mo. Sa isang katulad mo, na nakakatrabaho pa rito, mukhang ang Xingyao ay kailangan ng ayusin. Sino ka ba para magyabang? Nagpapanggap kang big time sa harap ko. Sinasabi ko sa'yo, dito sa Xingyao, ako ang supervisor ni Jiang Chuchu. Mas mataas ang posisyon ko sa kanya. Kaya po pwede ko siyang disiplinahin, kahit kailan ko gusto. Ngayong araw, kahit utusan ko pa siyang tumahol gaya ng aso, kailangan pa rin niyang sumunod at lumuhod sa akin. Isang hamak na supervisor lang. Naglalakas loob apihin ang asawa ng presidente? Anong ibig mong sabihin? 2 minuto ang nakalipas. Na-acquire ko na ang Xingyao Group. Simula ngayon. Chuchu ay ang ginang ng presidente ng Xingyao Group. Ikaw, lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Na-acquire? Pues, ang asawa ba ni Chuchu? Ay si Mr. G, ang pinakamayamang tao? G. Mubay. Nababaliw ka ba? Ano ba iyang pinagsasasabi mo? Jiang Chuchu, saan ka nakahagilap ng ganiyang klaseng asawa? Hindi naman ganong kalaki ang kakayahan niya, pero ang hilig pa niyang magyabang. Mukhang kapos pa siya sa buhay. Naglalakas loob pa siyang magpanggap na si Mr. G. Ni mag-alis ng sapatos ni Mr. G. Hindi siya karapat-dapat. Assistant Han, Narito po Mr. G, ang kontrata ng pag-acquire ninyo sa Xingyao Group kanina. Ang Xingyao Group ngayon ay pagmamay-ari na ng G Corporation. Ibig bang sabihin si G. Mubay ay siya talagang si Mr. G, ang pinakamayaman? Akala mo ba na kapag kumuha ka lang ng isang papel na may selyo, maniniwala ako? Ang pinakamayamang tao ay magkakagusto sa isang babaeng tulad ni Jiang Chuchu na pinagsawaan na ng lalaki. Walang kwentang aso. Manahimik ka, siya ang ginoo ng G Group. Ginoo, paumanhin po talaga. Hindi ko na pangasiwaan ng maayos ang aking empleyado. Sisantehin ko na ngayon. Ang walang kwentang ito. Ginoo, paanong si Jiang Chuchu ay nagkaroon ng napakagandang kapalaran na pakasalan ang pinakamayamang tao? Hindi siya pwedeng maging ginoo. Tiyo, Manahimik ka, bulag na walang kwentang aso. May tao ba diyan? Busalan ninyo ang bibig niya. Kalad ka rin siya palabas. sandali. Ginoo, may iba pa po ba kayong iuutos? Paano kanya inapi kanina? Pwede mo nang ibalik lahat ngayon. Hayaan na. Kung kinagat ako ng aso, hindi naman siguro tama na kagatin ko rin siya pabalik. Ilagay siya sa blacklist. Anumang kumpanya na maglakas loob na kumuha sa kanya ay kumakalaban sa aming G Group. bitawan niyo ako, bitawan niyo ako.
Ikaw ba talaga si Ginoo? Kung malalaman niya na ako ang pinakamayamang tao, tiyak na mahihirapan kaming magdiborsyo sa hinaharap. Siya. Sa totoo lang, ako ang assistant ni Special Assistant Han. Kanina sa loob, para lang matulungan ka, kaya ako nagpanggap na Ginoo. Ngayon, ako ang kinatawan ni Ginoo dito para sa acquisition case. Nagpanggap? Ang lakas din ng loob mo. Hayop, naglakas loob kang lokohin ako. Ang pagpapanggap na Ginoo ay para lang matulungan ka na ayusin ang problema. Pasensya na. Salamat sa iyo ngayon. Teka, hindi ka ba walang trabaho? Nag-i-interview ako ngayon at napakagaling ng aking performance, kaya natanggap ako agad. Manager G? Assistant Han, salamat sa hindi mo pagbunyag sa akin kanina na nagpapanggap lang ako bilang Manager G. Ha? Ha? Oo. Walang anuman. Salamat, Assistant Han. Kung may oras ka, kumain ka sa bahay namin. Walang anuman. Maliit na bagay lang yun. Yung acquisition contract na irebisa na. Maliit na G. Aalis na ba tayo? Mayroon pa kaming iba pang kailangan asikasuhin, kaya magtatrabaho na kami. Sige na, bilisan mo. Malaking kumpanya ang G's. Magtrabaho ka ng maayos. Hindi ko inakala na nakahanap pa ako ng potensyal na kapareha. Ano pa bang gusto mong gawin, Linya? Hindi pa ba sapat ang leksyon kanina? Kasiyan ka, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Chuchu, dumating ako para mag-sorry. Nung college ka, lagi kang mas mahusay kaysa sa akin. Kaya sa kumpanya, naiinggit ako at pinuntirya ka. Ngayong gabi may reunion ng klase, sumama ka kay Manager G. Sa harapan ng lahat, magbabayad ako ng buong puso sa inyo. Ano? Deal? Hindi na kailangan. Abala siya. Wala siyang oras. Kung gayon, kailangan kong personal na pumunta sa G Group para walang kahihiyang imbitahan si Mr. G. Kung gayahin ni G Muzi si Mr. G, hindi ba mabubunyag ito? Hintay lang. Sasabihin ko sa kanya. Sige. Ngayong gabi sa Ayuan Hotel, hinihintay ko kayo. Jiang Chuchu. Lahat ng kahihiyang dinanas ko ngayon, babawiin ko mamaya. Tatawag muna ako. Kay G Muzi ha. Ang ulat sa quarter na ito, sobrang pangit. Mag-isip ng paraan para mapataas ang benta sa susunod na quarter. Tungkol sa overseas market, kailangan din nating maghanap ng paraan para palawakin. Tungkol sa proyektong Huachuan International, Mahal, nandyan ka ba? May gusto akong sabihin sa'yo. Mahal, libre ka ba mamaya? Hello, mahal, nandyan ka ba? Mr. G? Tingnan sa taas. ano? Tapos na ang meeting ngayon? Lumabas kayong lahat. Hello, Bakit ang daming mensahe? Bakit hindi na lang tumawag kung may kailangan? ayoko lang namang abalahin ka, di ba? Abalang-abala ako ngayon? Bilisan mo. Mamaya may reunion ako ng mga kaklase. Pwede mo bang sandali lang, saglit lang? Gayahin ulit si Mr. G? Please, please. Ang babaeng ito, gusto niyang gamitin ang pagkatao ko para magmayabang sa mga kaklase niya. Wala akong oras. Pinatayan niya ako. Paumanhin, ang numerong iyong tinatawagan ay patay. Mukhang kailangan ko na lang lakasan ang loob at pumunta. Mapagmataas at materyalistiko? Hindi ko talaga alam kung anong nagustuhan ni Lola sa kanya. Pasok! Ginong G, may meeting po kayo mamayang gabi kasama si Ginoong Liu sa restaurant ng Liu Guang. Alam ko. Teka, May class reunion ako mamayang gabi. Pwede mo bang saglit na muling magpanggap na si Ginoong G? Pakiusap. i-cancel mo ang meeting mamayang gabi. Opo, Ginong G. Hoy, hindi ba to si Jiang Chuchu? Ang reyna ng campus? Umupo ka na. Sabi ni Linya, nakahanap ka raw ng mayamang amo, si CEO G, totoo ba? Nasaan siya?
Oo nga, Jiang Chuchu. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Nagpunta kaming lahat dito para makita ang CEO. May biglaang meeting siya. Hindi siya makakapunta. Hindi makakapunta. O natatakot lang siyang pumunta. Nandito na si Linya. Ay, ang pulseras mo? Hindi kaya iyan ang Yanlong na gawa sa pinakamagandang Lamfat Jade? Iyan ang sikat na Jade Carving Master. Personal na pinakinis ni Shuan. Nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ang tanging jade bracelet na ito sa buong mundo. Tama. Ang suot kong jade bracelet ay ang pinakamatagumpay na gawa ni Master Shuan, ang Yanlong. Hindi ko na rin itatago sa inyo. Ang pamilya namin ay nasa negosyo ng high-end jade. Si Shuan at ang lolo ko ay magkaibigan. Kaya ibinigay niya sa akin ang Yanlong na ito. Linya, ang galing naman ng pamilya mo. Ang pulseras ni Linya, kapareho ng ibinigay sa akin ni Lola. Paano naman makakabili si Lola ng ganito kamahal na pulseras? Peke siguro ito. Kung malaman nila, patay ako. Jiang Chuchu, hindi ba asawa ka ni CEO G? Ipakita mo sa amin kung anong klase ng alahas ang suot mo. Wala akong suot. Bakit ka umiiwas? May Yanlong din sa kamay ni Jiang Chuchu? Hindi ba't sabi nila isa lang ang ganoon sa buong mundo? Sino ba talaga ang totoo? Ang totoong Yanlong, matagal nang nabili ng isang misteryosong mayaman. Hirap na hirap akong kumuha ng imitasyon sa mataas na presyo. Ito, paano naman ito magiging totoo? Jiang Chuchu, akala mo ba kapag nagsusuot ka ng peking jade bracelet at umarte ng konti, magiging asawa ka na talaga ni CEO G? Ang asawa mong iyon, malit na assistant lang naman, di ba? Mga kaklase, hindi niyo pa alam, di ba? Ang asawa ni Jiang Chuchu ay nagpanggap na si CEO G, ang pinakamayamang tao. Ako, Nagpanggap na si CEO G? Jiang Chuchu, kayong mag-asawa ay masyadong sakim sa kayamanan, di ba? Jiang Chuchu, alam mo ba, ang pinakakinamumuhian ni Master Shuan ay mga peke? Kung hindi mo pa sasabihin, kung saan galing ang jade bracelet na iyan, maghintay ka na lang na papanagutin ka. kung sasabihin kong bigay ng lola ko, paano kung usisain nila? Paano na ang lola ko? Sabi mo peke ang akin. Kaya totoo ang iyo? Akin, syempre totoo. Bagamat hindi ko pa nakita ang alamat na Yanlong, ngunit ang pinakamataas na kalidad ng puting jade ay may malambot na kulay at mataas ang transparency. Samantala ang iyong jade bracelet, wala man lang transparency reaction sa ilalim ng ilaw. Mukhang totoo nga. Wala nga talagang ganoong transparency reaction. Anong transparency reaction? Ang dilim ng ilaw dito, anong makikita? Gaano man katotoo ang peke, hindi nito kayang tularan ang madulas at malasot lang pakiramdam ng tunay na puting jade. Maglakas loob ka bang ipakita sa akin ang iyong jade bracelet? Yaya, payagan mo siyang hawakan para ang mayabang na babaeng ito ay talagang matalo. Kapag nahawakan niya, mabubunyag ang totoo. Ano ka ba? Isang hamak na basura. Karapat dapat bang hawakan ang aking jade bracelet? Ngayon, dadalhin kita sa istasyon ng pulisya. Tingnan natin kung matigas pa rin ang dila mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Alisin mo ang marumi mong kamay. Bakit ka nandito? Hindi ako mapakali sa iyo. Ano ang nangyari at naging ganito ka? Tingnan ninyo, mga kaibigan. Ito si Jiang Chuchu, ang peking asawa ni President G. Nabalitaan ko, isa siyang assistant ng CEO, katulad niya, na nag-order ng takeout. Kailangan pang mag-ipon ng mga discount voucher. Isang mahirap na pamilya, makakabili ba ng mamahaling jade bracelet? Puro peke ang suot. Talaga namang pareho ang kawali at takip. Kung ang asawa mo ay may peking gamit, hindi ka rin makakatakas sa pananagutan. Sino ang nagsabing ang asawa ko ay may suot na peke? Ang suot ng asawa mo ay hindi peke. Ibig bang sabihin ay peke ang kayaya namin? Nakakatawa talaga. Waiter, magdala ka ng isang baso ng mainit na tubig. Ang peking jade, sa mataas na temperatura, ay masisira, samantalang ang tunay ay hindi magkakaroon ng anumang reaksyon. Linya, may lakas ka bang ilagay ang jade bracelet sa kamay mo? Sa loob, ipapakita ko sa iyo kung paano. Talaga mong ihuhulog? Paano kung... Magtiwala ka sa akin. Linya, ikaw na ang susunod. Sino ang niloloko mo? Talaga bang kayang suriin ng mainit na tubig ang tunay na jade? Yaya, ilagay mo na lang ang bracelet para tuluyang mawala ng pag-asa itong dalawang probinsyano. Malaman nilang mali sila. Manahimik ka. Ano, hindi ka na mangangahas? Sino ang nagsabing hindi ako nangangahas? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang may peke. Hindi ako naniniwala na ang isang baso ng mainit na tubig ay makakapagpatunay ng anumang bagay.
Diyos ko, paano naging sa'yo ang pulserang iyon, Yaya? Nabiyak. Pero ang kay Jiang Chuchu, wala man lang sira. Hindi kaya yung pulserang ibinigay sa akin ni Lola ay totoo? Paano nagkaroon si Lola nito? Ito ang Yanlong, pulserang gawa sa pinakamataas na uri ng mutton fat jade. Ito kasi, pag-uwi ko na lang ikukwento sa'yo. Kung totoo ang pulsera ni Jiang Chuchu, ibig sabihin ng sayo, Yaya, peke. Kung alin ang totoo at alin ang peke, makikita ka agad. Peke. Lahat yan peke. Maging ang kay Jiang Chuchu ay peke rin. Isipin ninyo. Yung dalawang hampas lupa na, yun paano naman makakabili ng obra ni Master Xuan? Pero yung pulsera ni Jiang Chuchu kahit binabad sa mainit na tubig, walang bakas ng bitak. Kita agad na mataas ang tigas at densidad tunay na jade. Sinabi kong peke. Kaya peke. Ikaw? Ang pamilya namin ang nagnenegosyo ng mga high-end na jade. Paano hindi ko makikilala kung alin ang tunay o peke? Yung kay Jiang Chuchu ay peke. Linya, nagsisinungaling ka pa? Naimbestigahan ko na? Ang pamilya ninyo ay may maliit na tindahang pakyawan na tig 10, tig 20 lang ang binebentang peke at bulok na produkto. Paano kayo magkakaroon ng mamahaling jade? Kalokohan. Ako. Ayokong alamin ang tungkol sa pamilya mo, pero ngayon binasag mo ang jade bracelet ng asawa ko na nagkakahalaga ng 300 milyon at nadurog ito. Paano mo babayaran iyon? Oo nga. Ang Yanlong ay halos hindi matumbasan ang halaga. Pinakamataas na uri ng mutton fat jade. Paanong basta na lang masisira iyan? Tama, ito'y isang gawa ni Master Xuan na pinakapinagmamalaki niya. Hilain ninyo siya palabas at dalhin sa istasyon ng pulis. Huwag kang lumapit. Ang boyfriend ko ay direktor ng G Group. Sino mga has kumilos laban sa akin? Ganun ba? Naiintriga tuloy ako kung aling direktor ng G Group ang ganito kayabang. Ang laki ng yabang ha. Tingnan ko kung sino ang mangangahas galawin ang girlfriend ko. Ano? Dito sa Longchuan, gusto mo na bang mawalan ng lugar? Ganun ba? President Xiao, napakalaki ng yabang ninyo. GGG. President G. Gigi 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 Manager G. Manager G ang asawa ni Jiang Chuchu. Talaga bang si Manager G? Imposible. Malinaw kong narinig na sinabi mo na isa kang impostor. Aba, Presidente Xiao? Ako lang ang assistant ni Manager G. Hindi mo kailangang maging ganoon kagalang. Tama. Assistant G. Ay, Nakita kong dumating si Assistant G. Akala ko si Manager G ang dumating, kaya naman, nagkamali ako ng nakilala. Ganoon pala. Kayong dalawang mahirap. Naku, kayo talaga. Tumahimik ka na. Xiaoyu, nangahas kang sigawan ako? Bakit ka matatakot sa isang assistant ng presidente? Tanga! Siya. Si Assistant G ay ang taong pinagkakatiwalaan ni Manager G. Ikaw, kung inaway mo siya, para mo na ring inaway si Manager G. Sa tingin ko, ayaw mo na sa Longchuan. Ako. Manager G. Nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Chuchu, ang pulseras mo, poproblemahin ko iyan. Kung galit sa akin si Manager G, hindi na ako makakapagtrabaho sa Longchuan. Dahil sa pinagsamahan natin bilang magkaeskwela, tulungan mo akong makipag-usap. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Kahit tumahol pa ako na parang aso, ipapakita ko sa'yo. Woof! Woof! Tama na. Linya, ang lahat ng nangyari ngayon ay sarili mo. Ang may kagagawan. Hindi na rin ako makakatulong. Manager G? Manager G, makakatitiyak po kayo, ako at ang babaeng ito, walang kaming koneksyon, kahit anong gawin nyo sa kanya, ayos lang po. mula ngayon, ayoko na siyang makita. Makakatitiyak po kayo? Pangako ko, paaalisin ko siya sa Longchuan. Pagkatapos, hindi nyo na siya makikita ulit. Asawa ko, tara na. Magandang lakad po, Manager G. G Mubay, maging tapat ka sa akin. Sino ka ba talaga? Isa ka lang ba talagang maliit na assistant? Oo naman. Kung gayon, ang pangyayari ngayon, paano mo ipapaliwanag? Bakit ang isang direktor, napakarespeto sa isang maliit na assistant na tulad mo, sobrang OA naman yata? Dahil, madalas akong nakakasama ni General Manager G. Ilang salita lang ay kaya ko na siyang impluwensyahan. Alam ko na. Para kang personal na eunuch sa tabi ng emperador. Medyo ganon. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo naman, totoo talaga. Ano pa ba ang iniisip mo? Nag-shooting ng drama kung sino-sino lang ang pinakasalan. Ay ang pinakamayamang tao? Huwag kang mangarap ng gising. Kaya nga. Napakasama ng swerte ko. Paano naman ako makakapagpakasal sa pinakamayaman? Teka, paano naman ang jade bracelet na iyon?
Peke rin iyon. Ang bracelet ni Linya ay mataas na kopya. Yung ibinigay sa iyo ni Lola ay sobrang mataas na kopya. Mas maganda lang ang kalidad. Marami akong natutunan. May antas din pala ang mga peke. Hello, Lola. Buisit ka. Nakapagpakasal na ba kayo? Umuwi na kayo at tingnan ko. Ang ganda ng pinagsamahan ninyo. Chuchu, nandito si Lola. Itong walang kuwentang si Mubay. Hindi ka mangangahas na apihin. Para sa kasal, gusto mo ba ng kanluran ng estilo o estilong insik? Kung matuloy ang kasal, mas mahihirapan akong alisin ang babaeng ito. Ha? Ako, Lola, hindi pa kailangan magmadali sa kasal. Gusto ko, dahan-dahang ihanda para sorpresahin si Chuchu. susundin ko si Mubay. Itong walang kuwentang bata. Sa wakas ay natuto na. Sige, ikaw ang bahala. Pero ang singsing sa kasal, dapat ayusin muna, di ba? Opo, Lola. Ngayong gabi, dito ka matulog kay Lola. Naayos na ang silid ng mag-asawa. Huwag kang mag-alala sa gabi ng kasal. Kami, Nagpakasal ako sa iyo para lang pasayahin si Lola. Kaya ako nakipagkasal sa iyo. Kaya huwag kang magkaroon ng di makatotohanang ideya sa akin. Kapag may nagustuhan ka na, pwede tayong maghiwalay anumang oras. kaya pala nagpapanggap lang siya kanina. Huwag kang mag-alala, hindi ako mangungulit. Ayokong biguin si Lola bago ang formal na diborsyo. Sana'y makasama mo ako sa harap ni Lola na magpanggap bilang isang mapagmahal na mag-asawa. Ayoko ring biguin si Lola. Ikaw? Nagmamatyag si Lola. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng apo. Sige na. Matutulog na ako. Hemp. Si Chuchu ay napagod kagabi. Ang bastos na batang ito ay walang pagpapahalaga. Hindi pa ba niya ihahain si Chuchu? Lola, hindi naman ako napagod. Ang sarap nga ng tulog ko kagabi. Mahal? Napagod ka kagabi? Kumain ka pa? Pupunasan ko ang iyong bibig. Gusto mo ba ito? Kainin mo ito. Ako na lang, ako na lang. Tama iyan. Kumain kayo ng dahan-dahan. Mag-iihersisyo muna si Lola. Sige. Dahan-dahan ka. Kung umarte ka, gawin mo ng buo. Sa Ming Yuan 1 ako nakatira. Lumipat ka roon para sa mga gastusin sa buhay. Pwede mong gamitin ang pera sa card na ito. Pupunta na ako sa trabaho? Gusto mo bang ihatid kita? Hindi na kailangan. Tutal, nadaanan ko rin naman ang G-Group papunta sa trabaho. Halika na, kung hindi, mahuhuli tayo. Tara na. Sige. Ihatid ako ni Jiang Chuchu. Sumunod ka sa kanya. Sumunod sa likod ni CEOG. Bobo, bakit mo binangga ang bago kong sasakyan ng ganito? Jiang Yuan. Sabi ko na nga, ikaw pala ang malas na to. Jiang Chuchu, uy, kasama mo pa itong pulubing asawa mo? Mahal, so siya pala ang dati mong shotang dukha. Binangga niyo ang kotse ko? Paano niyo babayaran?
Kayo naman ang bumangga sa amin sa likod. At halatang matagal na yang gasgas. Gusto pa nyo kaming lokohin? Sinasabi ko sa inyo, may back ang minamaneho ko. Kung wala kayong 4 na milyong piso ngayon, hindi kayo makakaalis. Gumagamit pa kayo ng ganyang kababawang paraan para manloko. Napayuhan ko kayo, mas mabuting huwag niyong gambalain ang trabaho namin. Kung hindi, siguradong magsisisi kayo. Jiang Chuchu, ang pulubi mong asawa, wala mang ibang kaya. Pagdating sa pagyayabang, mahusay talaga siya. Ang totoong Mareti, na high-end na tuksedo, kailangan pang lumipad sa Italia para isumukat ng personal. Nakalabas na ba kayo ng bansa? Lumabas ng bansa daw? Sa tingin ko, baka ni minsan hindi pa kayo nakasakay ng eroplano. Tungkol naman sa tuksedong yan, huwag mong sabihing tinahi mo lang, yan magdamag sa makinang panahi. Layuan mo ang asawa ko. Wala kang pakialam sa suot namin. Di ba? Yan ang kaparehong Vacheron Constantin na 28 bilyong piso na sinusuot ni Presidente G, ang pinakamayaman. Sabi nila, na ang Vacheron Constantin na yon ay eksklusibong inihanda para kay Presidente G. Isa lang daw sa buong mundo, ikaw ay. Saan mo binili yan sa bangketa? Ang galing mo namang umarte. Mabuti na lang ang dalawang tangang to. Hindi nila nahalata na totoo? Jiang Chuchu, bulag ka ba talaga? Nakahanap ka pa ng isang mahirap na yan. Kung wala kang pera sa huli, huwag kang magpanggap na mayaman. Kapag nabuking, masakit sa mukha. Hindi walang kwenta ang asawa ko at hindi siya tinatawag na, Hoy. Ang asawa ko ay si G. Mubay, ang pinakamahalagang personal assistant ni Ginoong G. Kaya pala isang maliit na assistant lang. Ang lakas mong sumigaw. Akala ko na pangasawa mo na si Ginoong G. Ang tulad niyang basahan, paano naman makakapagpakasal kay Ginoong G? Siya? Para lang sa ganitong uri. Nagsusuot ng peke? Nagsusuot ng peking relo? Mahirap na nagpapanggap? Kung ako lang ang sinasabi mo, ayos lang, pero mangahas kang sabihan ng asawa ko. Ngayon, lalabanan kita. Chuchu? Chuchu? Huwag mo silang pansinin. Maaari kong ibigay sa inyo ang pera, pero sana hindi kayo magsisi. Hindi mo pwedeng bigyan sila ng pera. Malinaw na pinagsasamantalahan lang nila tayo. Ayos lang? Magtiwala ka sa akin. Jiang Chuchu, masyado ng maraming nobela ng bossy CEO ang nabasa ng asawa mo, di ba? Ako pa ang pagsisisihin? Dito lang ako maghihintay ngayon. Titingnan ko kung paano mo ako pagsisisihin. Hindi mo pwedeng bigyan sila ng pera. Saan tayo kukuha ng ganoong karaming pera? Ako ang bahala sa pera. Malapit ka ng malate sa trabaho. Wag dahil sa ganyang tao, masira ang mga plano natin. Ang mahirap ay mahirap. Ang tagal humawak ng 500,000. Ito, halos. Ang nag-transact, bakit G Corporation? Ikaw din ay G ang apelido. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na, isang tao na pagsisisihan mo? Nagkamali, ginamit pa ang account ng kumpanya para magpadala ng pera sa kanya. G. Mubay? Ikaw ba ay? Chuchu? Sa totoo lang, kanina ay nakipag-usap ako kay Ginang G para umutang ng sweldo. Sige. Kasi, ang mga mahihirap na tulad nila, paano naman sila magiging konektado sa pinakamayamang si Ginang G? Kahit pa ang damit at relos mo ay parehong-pareho, sa kaloob-looban mo, hindi pa rin maitago ang amoy ng kahirapan. Zhang Yuan, napakabulag ko noon para magkagusto sa'yo. Hintayin mo ako. Susugurin kita ngayon. Ikaw na walang hiya. Chuchu, 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 nabigay ko na sa inyo ang pera. Ngayon, layas na! Isang walang pinag-aralang babae, buti na lang at sinipa kita para makahanap ako ng mas maganda, mas mayaman kaysa sa iyo na si Ziyue. Sige mahal, huwag na nating sayangin ang oras sa kanila. Mauuna na kami, paalam kayong mag-asawang mahihirap. Huwag kayong tumakas. Diyan lang kayo. G. Mubay, bitawan mo ako. Bakit nila kinuha ang pera natin? Chuchu, magtiwala ka sa akin? Ang perang kinuha nila, ipapabalik ko iyon. Isipin mo ang paraan para mabangga siya. Banggain? Tingnan mo, nagkabanggaan din sila? Puntahan natin. Paano ulit nagkabanggaan yan? Anong problema nyo? Tingnan nyo ang kotse ko, anong nangyari? Ito ay isang top-of-the-line na Rolls-Royce. Ang bumper ay 400,000, ang headlights ay 800,000, total na 1,200,000. WeChat o Alipay? Bayaran nyo! Hindi ka ba tumitingin? Noong nagbabackup ako, ipinarada mo ang kotse mo sa likod? May mukha ka pang manghingi ng pera sa amin? Hindi ba si Assistant Han yan? Naku, pamilyar na eksena, Jiang Yuan. Assistant Han, kung tama ang pagkakaalala ko, ang Rolls-Royce na ito, ang paborito ni Mr. G, hindi ba? Tama. Kung hindi kayo magbabayad ngayon,
Maaaring demanda kayo ng G Group hanggang mamatay. Hindi namin kayang kalabanin si Mr. G. Magbayad na tayo. Ay, mahal. Naubos ang pera sa account ko. Pahiram muna ng 1,200,000. Ikaw na walang kuwenta. Umalis ka na. Ito ang tinatawag na ang masama ay mayroong sariling kapahamakan. Tara na, Mubay. Papasok na tayo sa trabaho. Bye-bye, Assistant Han. Dumating na ako? Bumalik ka na sa trabaho? Anong oras ka matatapos mamayang gabi? Ngayon ang unang araw ko sa bahay mo. Ano ang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Gusto niyang makuha ang aking tiyan para makuha ang aking puso. Mag-overtime ako mamayang gabi, hindi ako uuwi. Hindi mo na kailangang magpakahirap para pakiusapan ako. Ako, hindi kita magugustuhan. Niloloko lang kita. Ang kapal ng mukha mo. Mas mabuti na rin kung hindi ka kakain. May oras ako para mag-part-time job. Mr. G, ito ang sales report para sa buwang ito ng lahat ng mall sa ilalim ng kumpanya. Si Mr. G, ang workaholic, siguradong mag-overtime mamayang gabi para tingnan ang lahat ng report na ito. Anong oras ka matatapos mamayang gabi? Ngayon ang unang araw ko sa bahay mo. Ano ang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Nagluto siya ng buong mesa para sa akin at naghihintay. Kung hindi ako uuwi, malulungkot siguro siya. Anong oras na? Malapit na mag-alas 8. Uwian na? Ha? Anong nangyari kay Mr. G? Ang workaholic ay biglang hindi mag-overtime. Uwian na. Naliit na sinungaling? Sabi niya, naghihintay siya sa akin sa bahay, mag-alas 9 na at wala pa rin siya. Hello? Jiang Chuchu, nasaan ka? Anong sinasabi mo? Halika, maliit na Jiang, uminom ka. Talagang nakikipag-inuman sa ibang lalaki sa likod ko? Siya ay talagang isang babaeng hindi mapakali. Ihaanda mo ako ng kasunduan sa diborsyo, makikipagdiborsyo ako sa babaeng pera-pera na si Jiang Chuchu. Pinutol. Paumanhin, hindi ako iinom. Ay, Chuchu. Tumawag si Xiao Xiao kanina para magpreserba ng pribadong silid. Sa oras na iyon, kailangan mo siyang asikasuhin ng mabuti. Oh, nga pala, si Xiao Xiao ang tagapagmana ng mayamang pamilyang Xiao sa Longchuan. Siya at si Presidente G ay matalik na magkaibigan. Siguraduhin mo na walang magiging mali. Sige, manager. Hahaha. Ay, bihira ka, Mubay. Hindi ka namin mapilit lumabas. Ngayon ka pa. Kusang nag-aya sa amin uminom. Ahaha. Mubay, narinig kong pinilit ka ng lola mo na magpakasal. Nasaan ang hipag? Dalhin mo naman para makita namin. Tama. Tumahimik ka na? Kung ayaw mong uminom, umalis ka. Inom. Kuya, nagkamali ako. Ako ang iinom nito. Mubay, ako rin. Iinom. Magandang gabi. Xiao Xiao. Ito ang in-order mo. G Mubay. So sa bar pala siya nagtatrabaho part-time? Kanina, sa tawag, ako pala ang nagkamali sa kanya. Bakit ka nasa private room ni Young Master Xiao? Magkakilala pala kayo? Asawa niya ako. Mubay, huwag kang matakot. Young Master Xiao, bakit mo pinipilit uminom ang asawa ko? Ako? Ha? Oh, tama. Pinipilit niya talaga akong uminom. Ako ang namilit sa'yo? G Mubay, ikaw? Young Master Xiao, assistant lang ako ni President G. Hindi ko na talaga kaya pang uminom. Pakiusap, huwag niyo na akong puwersahin. Hindi pa pala sinasabi ng mokong na yan sa asawa niya kung sino talaga siya. Baka gusto lang ni Mubay subukan kung gaano siya kamahal ng misis niya. Tulungan natin siya.
kung ganon. Kung ayaw mo akong sabayan sa inuman, bayaran mo ang utang. Ikaw ang asawa niya, di ba? May utang sa akin ang lalaking to. Sabihin mo, anong gagawin natin? May utang? Oo. Anong kalokohan ang ginawa mo? Pati pala may utang ka pa. Ano bang pinaggagawa ng dalawang to? Magkano ba ang utang niya sa inyo? Ako na ang magbabayad. Siya? Hindi ko akalaing handa siyang magbayad ng utang ko. 4 milyong piso. 4 milyong piso? Oo. Sa ngayon, hindi pa namin kayang ilabas ng ganyan kalaking pera. Pwede bang hulugan? Pwede, pero may isang kondisyon ako. Kailangan mo munang inumin ang basong to. Ubusin mo, saka ko papayagan ng hulugan. Tama. Kung di mo kaya, hindi siya makakaalis dito ngayon. Sa ganitong sitwasyon, tatayo pa rin kaya siya para tulungan ako ng walang pag-aatubili? Siguraduhin nyo natutuparin nyo ang sinabi nyo, ha? Sige, iinom ako. Grabe naman, ganun kalupit. Para sa mister na baon sa utang, iinom ng matapang na alak. Masasabi bang tunay na pag-ibig yan? Siyempre. Huwag ka nang uminom. Ha ha ha. Hindi ko pa nga nauubos. Bobo ka ba? Lahat ng sabihin nila, agad kang naniniwala. Pag pinainom ka, iinom ka naman agad. Kung hindi naman ako iinom, paano kung hindi ka nila tantanan? Hindi ko kayang nakangangalang at panoorin kang inaapi. Tanga ka. Mukhang hindi sila sumunod, bilisan natin. Itong lupa, bakit parang gumagalaw? Hey, bakit dalawa ang ulo mo? Ay... Nakarating na tayo, Presidente G. Ganito kalasing si Madam. Gusto niyo bang ako na ang magbuhat sa kanya pataas? Huwag na. Asawa ko yan. Ako ang magbubuhat. Hindi ba maghihiwalay na kayo? Bakit ang lambing niyo ngayon, Presidente G? Talagang pabago-bago ang mga lalaki. Oo nga pala. Bilhin mo yung isang pares ng Bulgari na limited edition na sing-sing sa kasal. Iregalo ko kay Chucho. Opo, Presidente G. Saan to? Gising ka na. Malapit na tayong makarating sa bahay. Bahay? Ayokong umuwi. Pupunta ako para mag-agawan sa mga discount na gulay. Tara! Sugod! Chucho! Chucho, anong ginagawa mo rito? Sarado na. Wala na. Yung nakasale kong gulay. Sasamahan ulit kita bukas. Pero ngayon, umuwi muna tayo. Ayos ba yon? Ayoko. Gusto ko ang mga gulay kong nakasale. Ang dami kong gulay, lahat na wala. Huwag kang umiyak, Chuchu. Huwag umiyak. Gagawa ako ng paraan ngayon din. Hello? Ito ba ang Zhongmin Fruits, Veggies, ang may-ari ng convenience store? Bibilin ko ang tindahan mo. Baliw ka ba? Sino bang matinong tao ang tumatawag ng ganitong oras? Kung may kailangan ka, bukas na lang. 1 milyon? 1 milyon para bilhin ko ang tindahan mo ng gulay at prutas. Sa loob ng 5 minuto. Gusto kitang makita sa harap ng pinto. 1 milyon? Darating ako agad. Ginoong G, narito ang susi ng supermarket. Simula ngayon, sa inyo na po ang supermarket. Chuchu, huwag nang umiyak. Ang mga nakasale mong gulay,
Darating na agad. Lahat ng ito ay sayo? Kuha ka lang ng gusto mo. Mga gulay ko. Gising ka na. Tayo. Kagabi ay, nagnakaw ba sa supermarket? Nalimutan mo na ba? Ikaw ang nagdala sa akin sa supermarket kagabi para bumili ng mga depresyong gulay. Halika na, kumain ka na ng agahan. Pasensya na. Sobra akong lasing. Isauli ko na lang mamaya. Bakit? 50,000 piso yon. Kailangan nating mag-ipon ng pera para maibalik kay Xiao Xiao. Ay, teka. Ito ang family expense card na binigay mo sa akin dati. Hindi ko ginamit. Kunin mo muna at ibalik mo agad kay Xiao Xiao. Ang natitirang pera, iisipin na lang natin kung paano. Chuchu! Sa totoo lang ako. Hello, Lola. Bakit po? Kung malalaman ni Chuchu na niloloko ko siya, tiyak na magagalit siya. Kapag naisip ko na ang mas magandang paliwanag, sasabihin ko na lang sa kanya ang lahat. Lola. Nandito na ang apo ko sa batas. Tara, samahan mo si Lola. Mag-afternoon tea tayo. Ay, Lola. Hindi po kayo pupunta sa pinakamalaking yalong hotel sa Longchuan para mag-afternoon tea, di ba? Dito nga. Ha? Tara? Matandang yan. Wala kang mata? Oz. Jiang Chuchu, bakit ikaw na naman? Jiang Chuchu, bakit parang multo ka? Nasa lahat ng sulok. Kasama pa ang lola ng walang kwenta mong asawa. Sa inyo ba itong hotel? Pwede kang pumunta pero ako hindi. Jiang Chuchu, baka naman hindi mo pa rin makalimutan si ating ayuan at sinasadya mo siyang sundan? Sana ay mawala. Siya na umaasa sa babae at walang ginagawa. Walang itsura at walang kakayahan. Bakit naman siya na naisin ng aking apo? Matanda ka? Gusto mo bang mamatay? Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, kapag ginalaw mo ang lola ko, hindi pa tayo tapos. Ang mga taong walang pinag-aralan, wag na nating sayangin ang oras para hindi masira ang aming afternoon tea. Afternoon tea? Baka naman hindi kayo dito sa Yayuan Grand Hotel mag-afternoon tea, di ba? Oo, bakit? May pakialam ka ba? Jiang Chuchu, nagpapanggap ka pero hindi ka naman nag-iimbestiga. Ang restaurant sa Yayuan Grand Hotel ay isang private kitchen. Tumatanggap lamang ng mga taong may halagang mahigit 10 milyon. Kayong dalawa, kahit maghugas lang kayo ng pinggan, nahihiya pa rin sila sa inyo. Anong afternoon tea ba ang iinumin? Sa totoo lang, malaki ang posibilidad na may ginagawa kayong nakakahiya sa hotel. Mahirap sabihin, kaya naghahanap lang kayo ng dahilan. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pumunta ka sa hotel para magbenta sa mga lalaki. Ang aking manugang ay mahusay bumugbog. Ikaw na masama. Naglakas loob kang saktan ako. Sinaktan ko ang bibig mong iyan na walang lumalabas kundi masamang salita. Ikaw, Zhang Yuan, pinapanood mo lang siyang saktan ako, tama? Mahal, paumanhin, hindi ko inakala na talagang maglalakas loob siyang saktan ka. Sa susunod, tiyak na magiging maingat ako. Jiang Chuchu, sa tingin ko, tama ang sinabi ko sa'yo. Kaya ka nagalit, di ba? Para sa akin ang matandang ito, ay lumabas lang para ipagbili ka. Matanda, gaano ba kayo kahirap sa inyong pamilya? Umaasa sa inyong apot manugang para kumita? Binibigyan ba kita ng kapangyarihan? Kanina lang ay hindi ako nakapag-ingat. Pinayagan kitang magtagumpay. Subukan mong gumalaw ulit. Chuchu! Umalis ka! Lola. Jiang Chuchu, kung hindi ka luluhod ngayon at hihingi ng tawad sa akin, ay hahayaan kitang at ang basura mong lola lumabas ng patagilid. Huwag kang mangarap. Chuchu, huwag kang lumuhod. Hindi ako naniniwala na kaya nila akong anuhin. Ikaw na matanda. Ayaw mong lumuhod ang manugang mo, tama? Sige, kung gayon, ikaw ang lumuhod sa akin. Lola. Bitawan mo ako, Lola. Lola, anong nangyari sa'yo? Lola, ayos ka lang ba? May gamot sa bag.
Napakasama ng loob na itulak ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. May sakit sa puso ang lola ko. Mamamatay siya kapag hindi siya uminom ng gamot. Mga matandang walang silbi. Kung mamatay, mamatay. Ano naman ang mangyayari? Gamot. Ang matandang ito, gusto pang uminom ng gamot. Mamatay ka na! Tigil! Si Assistant Han? Ginang, Lola. Lola, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. alam niyo ba kung sino ang kinakanti niyo? Ngayon, kung may masamang mangyari sa Ginang, ang buhay ninyong dalawa ay hindi sapat para pagbayaran. Ginang, tara na! Itong matanda, hindi kaya talaga siya isang mahalagang tao? Pinakaba niya si Assistant Han. Mabuti na lang na ipadala ka agad. Wala namang matinding pinsala. Salamat, Doktor. Huwag kang mag-alala, pasaway. Ayos lang si Lola. Naghihintay pa akong mayakap ang apo ko sa tuhod. Patawarin mo ako. Kasalanan ko na hindi ko naprotektahan ng maayos si Lola. Baliw na bata, paano magiging kasalanan mo? Chuchu, hindi mo ito kasalanan. Kung may dapat sisihin, sisihin ang mga nambastos sa iyo at kay Lola. Chuchu, lumabas ka muna. Kukunin ang reseta ng doktor para kay Lola. Sige, pupunta ako ngayon. Lola, ang nanakit sa inyo at kay Chuchu ay si Bai Ziyue, ang panganay na babae ng pamilya Bai. Ang pamilya Bai ay mahalaga sa proyekto ng pagkuha ng G Group sa ibang bansa. Hindi ko pa sila pwedeng galawin. Lola, patawad. Ang kumpanya ang uunahin. Ayos lang ako, Lola. Naaawa lang ako kay Chuchu na sinisiraan at binubuli nila. Lola, wag po kayong mag-alala. Pagkatapos ng proyekto ng pagkuha sa ibang bansa, siguradong ipaghihiganti ko kayong dalawa. Sadyang pinapaalis mo si Chuchu kanina, di ba? Kailan ka magsasabi kay Chuchu ng iyong totoong pagkatao? Lola, hindi ito nagmamadali. Natatakot ako na kapag sinabi ko sa kanya ngayon, magalit siya at iwan ako. Oo nga, pero mabait na bata si Chuchu. Dapat mong pahalagahan siya. Bakit ka lumabas? Nasaan si Lola? Natutulog? Si Lola. May gusto akong ibigay sa iyo. Chuchu. Dati inakala kong mali ka at gusto kitang itulak palayo. Simula ngayon, gusto kong maging maayos tayo. Ito ay isang BBL Gary, isang limited edition na singsing na nagkakahalaga ng 28 milyong piso. Saan mo ito nakuha? Ipinagbili mo ang iyong bato? O kaya, gumawa ka ng ilegal? Ito ay peke, ang high imitation ay peke ring brilyante. Ito ay 20 piso lang. Sinabi ko na nga ba, saan ka kukuha ng pera? Nagtapon ka na naman ng pera. Huwag mong kalimutan, may kailangan pa tayong bayarang 500,000. At saka, huwag ka nang bibili ng peke para lang maging maipagmalaki. Ano ang masama sa pagiging ordinaryong tao? Sige. Alam ko na. Teka, ano ang sinabi mo kanina? Makinig kayo lahat. Alam naman nating lahat, ang ating Star Glory ay nakuha na ng G Group. Ngayon ay magpapadala ng isang miyembro ng staff para mag-aral sa G Group. Chuchu, ikaw ang napili. Ha? Ako? Ang CEO G ay asawa mo. Ay Chuchu, pagdating ng panahon na nasa harap ka ni CEO G, pakiusapan mo siya ng kaunti para sa Star Glory. Paano ko ipapaliwanag na ang G Mobile ay nagpapanggap lang na CEO G? Oo, sige. Hindi ko na kayo abalahin pa. Magtrabaho na kayong lahat. Chuchu, itong singsing mo. Iyon ba ang BBL Gary Limited Edition Engagement Ring na nagkakahalaga ng 28 milyong piso? Diyos ko, talagang mahal ka ni CEO G. Peke lang yan. Sa totoo lang, katulong lang ang asawa ko. Noong nakaraang beses, nagpanggap lang siya bilang CEO G para tulungan ako, para lang ako mailigtas. Nagpanggap bilang CEO G? Dahan-dahan ka. Kung malaman ng manager, ubos tayo. Sobrang tapang naman ng asawa mo.
Huwag kang mag-alala, Chuchu. Ipapaubaya ko sa iyo ang pagtatago ng sikreto. Ngunit, saan mo nabili itong singsing mo? Sobrang ganda ng pagkakakopya. Gusto ko rin. Maliit na bagay. Direkta kong sasabihin sa kanya na bilhin ka. Isa lang itong 20 piso. Salamat, Chuchu. Mr. G, ito ang divorce agreement na pinapagawa mo sa akin. Anong diborsyo? Kailan ko ba sinabi sa iyo na mag-file ng divorce agreement? Hindi ba't ikaw mismo ang tumawag noong gabing iyon at sinabing gusto mong hiwalayan ang iyong asawang mukhang pera? Hindi mukhang pera si Chuchu. Dati ay nagkamali lang ako sa kanya. Simula ngayon, aalagaan ko na siya ng maayos. Nag-transfer pa si Chuchu ng pera sa akin. Asawa ko, isa pa nga na 28 milyong piso na diamond ring ng BVL Gary, ibibigay ko kay Xiaoling. Bakit ka pa nakatunganga? Bakit hindi ka pa bumibili? Opo. MS Jiang, maupo ka muna. Darating din si Mr. G mamaya. Sige. Ang G's Group ay karapat-dapat na maging kumpanya ng pinakamayamang tao, kahit ang meeting room ay napakagara. Mr. G, ang mga pangunahing miyembro na pinadala ng Xingyao para sa pagsasanay ay naghihintay na sa iyo sa conference room. Sige. Han Tezu. Naku, hindi ko inakala na ang ipinadala ng Xingyao ay ang ginang. Ha 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 ha. Anong pagtatagpo, ginang? Ay hindi. Miss Jiang, may biglaang nangyari kay General G. Kaya ako ang ipinadala niya para salubungin ka. Yung kumislap lang. Wala naman doon. Naku, nagkamali lang po kayo ng tingin. Muntik na akong mabisto. Dito po ang pasok. Ito po ang opisina ng Design Department. Ang mga papeles mo sa pag-a-apply. Naasikaso ko na para sa iyo. Kung may kailangan ka, maaari mo akong hanapin anumang oras. Salamat, Han Tezu. Nga pala, nasaan si Mubay? Siya, nasa opisina sa pinakatuktok na palapag. Madalas siyang hinahanap ni General G, kaya medyo abala siya. Mukhang kahit sa iisang kumpanya kami, hindi pa rin kami magkikita. Sige, papasok na ako para mag-ulat. Paalam, Han Tezu. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang bagong kasamahan ninyo ngayon, Jiang Chuchu. Jiang Chuchu? Talagang malas. Bakit siya na naman ang nakikita ko saan man ako magpunta? Dapat ako ang nagsasabi niyan. Chuchu, nakita ko si assistant. Han mismo ang naghatid sa iyo kanina. Ano ba ang relasyon ninyo? O kilala mo si President G? Kamag-anak ka ni President G. Siya? Isang hamak na tao? Karapat-dapat bang kilala niya si President G? Ni hindi siya karapat-dapat na taga-suklay ng sapatos. Laging binabanggit ang mga nasa taas at nasa ibaba. Bai Ziyue, ilang taon na ang nakalipas mula nang bumagsak ang Great Qing Dynasty. Hinahati mo pa rin ang mga tao sa iba't ibang uri. Nakakatawa. Wow, Chuchu. Ang singsing mo? Ito ba ang Bulgari 20 milyong wedding ring na limited edition? Chuchu, mayaman ba ang asawa mo? Ay naku, sabihin mo na sa amin. Huwag ka nang magtago pa. Siya? Isang pulubi? Makakabili ng Bulgari? Peke yan panigurado. Ay teka, hindi pa ninyo alam. Siya, yung hindi man lang makapaglabas ng 50,000 sa kasal at sinipa ng boyfriend ko na kalandian. At tungkol sa asawa niya, isang hamak na assistant lang. Akala ko nagbebenta ng peke? Isang pulubi? Walang pera pero nagpapanggap na boss? Ang kapal ng mukha. Paano nakapasok sa kumpanya natin ang kahihiyan na, "To, lumabas ka." Si Jiang Chuchu. Ang asawa mo ay may peking relo, ikaw naman ay may peking singsing. Talagang bagay kayong dalawa. Tama. Peke ang singsing, pero bigay ito ng asawa ko. Suot ko ang sinseridad ng kanyang puso. Wala akong dapat ikahiya. At saka, galing sa itaas ang utos na ilipat ako dito sa kumpanya. Kung ayaw ninyo, tiisin nyo na lang. Jiang Chuchu, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Kasi mahirap ka. Kaya nararapat lang na kami ay mang-api sa iyo. Sa mga susunod na araw dito sa Jishi, malalagot ka.
By Ziyue, huwag kang sumosobra. Kailangan kong ipasa ang mga proposal na ito bukas. Mag-overtime ka ngayong gabi at gawin mo silang lahat. Bakit ko kailangan? Gawin ang trabaho mo. Hemp, tinatanong niya bakit daw? Kasi ang tatay ko ay isang mahalagang kasosyo sa Overseas Business Unit ng GC. Dahil sa isang salita ko lang, kaya kong papauwiin ka at ang asawa mong assistant at hayaan kayong maghirap. Sige, gagawin ko. Iyan ang tama. Ay oo nga pala, ang wala mong lola patay na ba? Gusto mo ba? Bigyan kita ng pang-abuloy? Tara na. Huwag kang magalit, Chuchu. Maniwala ka. Darating din ang karma sa mga masamang tao. Oras na ng tanghalian? Hindi ka ba kakain? Bakit nag-overtime ka pa rin? Manager G, Ang tahimik mo maglakad ah. Ipaalam sa lahat, bawal mag-overtime sa kumpanya. Sa oras ng tanghalian, kumain at magpahinga ng maayos. Sino mang mag-overtime ulit, pagmumultahin. Bukod pa riyan, pumunta ka sa Yayuan Hotel, mag-order ng pananghalian. At ipadala sa workstation ni Chuchu. sige po. Ang pagmamahal niya sa asawa ay ganito. Si Manager G ay tuluyan ng nahulog. Ngayon ay may emergency broadcast announcement, bagong patakaran ng kumpanya para mapabuti ang malawak na kasamahan, pagiging epektibo sa trabaho sa hapon, hindi pinapayagan ng mga empleyado na mag-overtime sa oras ng tanghalian. Lalabag ay babawasan ng 500. May ganoon palang patakaran? Pero ang boses na ito, bakit parang pamilyar? Sige na, mamaya na lang gawin. Ano kaya ang kakainin? Instant noodles na lang para makatipid. Ikaw ba si Miss Jiang Chuchu? Oo, ako nga. Sino ka? Ito ang order mo. Enjoyin mo. Wala naman akong in-order na take-out. Kuya, baka nagkamali kayo ng deliver? Ziyue? Wala kang mata, Jiang Chuchu? Hindi ka ba hihingi ng tawad kay Ziyue? Pigilan mo, para sa trabaho. Hindi ako pwedeng makipag-away sa kanila. Pasensya na. Sandali. Saan galing yung takeout mo? Binili ito ng asawa ko para sa akin. Bakit? Talaga? Sino ba ang hindi nakakaalam na ang mga customer dito sa Asia Yuan Hotel ay may yaman na milyon-milyon? Kayong dalawang manggagawa, kaya nyo bang kainin yan? At ang delivery fee pa lang ay libu-libo na, yung asawa mo na assistant na kumikita lang ng 4 o 5,000 sa isang buwan, kaya niya bang umorder niyan? Kaya niya bang umorder niyan, Jiang Chuchu? Hindi kaya ninakaw mo lang yang take-out? Milyon-milyon ang yaman. Sa buong kumpanya, hindi ba si Manager G lang ang kayang umorder ng ganyang takeout? Diyos ko, Jiang Chuchu. Ibig sabihin, ninakaw mo ang takeout ni Manager G? Nakakahiya ka talaga. Talagang kung ano-anong paninira ang kaya niyong ibato sa akin. Sasabihin ko ulit, hindi ako nagnakaw. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang takeout ko. In-order ng asawa mo para sa iyo? Jiang Chuchu, sa tingin ko hindi ka pa nakakakain ng ganoong kamahal na pagkain, hindi ba? Ganito, basta lumuhod ka ngayon at dilaan ang lahat ng ito hanggang malinis, palalampasin kita, di ba? Biyaw Buwan, huwag kang masyadong abusado. Inaabuso nga kita. Ano naman ang magagawa mo? Kasi wala kang pera at koneksyon, dapat lang na parang putik ka, na niyuyurakan sa ilalim ng aking mga paa. Kahit pamamatay kayo ng asawa mong parang langaw. Wala namang pakialam. Kung mangungutya ka sa asawa ko, hindi ko na kailangan ng trabahong ito ngayon. At tuturuan pa rin kita ng leksyon. Naku, naglakas loob kang saktan ako? Hawakan niyo siya. Saktan mo ako, ha? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka luluhod sa sahig ngayon at linisin ang mga ito, papatayin kita, ikaw at ang asawa mo. Pati na rin ang matanda mong lola. Lumuhod ka. Tigil! Ayos ka lang ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Para saktan siya? Sino ka para? Sumigaw dito? Paano naman ako? Si Hantezu ang kasama ni Gigi sa loob ng maraming taon, hindi siya dapat kalabanin. Hantezu, ninakaw niya ang pagkaing in-order ni Gigi at dinidisiplina ko lang siya para sa kumpanya. Ang in-order?
Yan ang inutusan ko para kay Chuchu. Ay, talaga? Ito, sa buwan ng sweldo mong ilang libo lang, makaka-order ka niyan? Siguro sa buong kumpanyang ito, ang makaka-order lang ng pagkaing iyan ay si Gigi lang, di ba? Hindi mo siguro sasabihing ikaw si G. G, ano? Ako nga. Talaga? Si Jizong? Wow! Baliw ka. Nagpapanggap kang si Jizong dito. Isa pa, alam niya ang pagkatao mo, hindi mo siya maloloko. Ang ibig kong sabihin, pinapa-order ko lang kay Jizong ang takeout para sa akin. Tama, nandoon din ako at nakita ko. Narinig mo ba, Bai Ziyue? Wala akong ninakaw. Ang takeout ni Jizong. Bakit ka ba pasimple-simple? Kaya natural lang na akalain kong magnanakaw ka. Ako ang pasimple-simple? Ngayon, humingi kayo ng tawad kay Chuchu. Pasensya na, Chuchu. Paumanhin, Chuchu. Ikaw, humingi ka ng tawad. Ako, hihingi sa kanya ng tawad? Anong klase siya para maging karapat-dapat? Siya ang core employee na personal na pinili ni Jizong mula sa branch company para mag-aral. Bai Ziyue, humingi ka ng tawad. Para kay Hantesyo, Jiang Chuchu, hayaan kitang magyabang ngayon. Pasensya na. Ha? Anong sabi mo? Hindi ko narinig. Jiang Chuchu, wag kang sumobra. Pasensya na, okay na? Sandali, Anong gusto mo pang gawin? linisin mo ang lugar na ito. Ako ang maglilinis? Hindi naman ako cleaner? Bakit ako maglilinis? Sige. Tara na, Mrs. Jiang Chuchu, ang utang na ito, sisingilin kita balang araw. Bakit? Ang bilis ng tibok ng puso ko? Masakit pa ba? Hindi na masakit. Sayang lang ang takeout na iyon. Tinapon ni Bai Ziyue. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang lasa ng takeout ng hotel na sinasabing tumatanggap lang ng mga kliyenteng mayaman na 10 milyong RMB pataas kung ano ang lasa. Dadalahin kita sa Yayuan Hotel ngayon. Akala mo ba ikaw si CEO G? Chuchu? Ako si CEO G. Sabi ko na nga, tumatanggap lang ang hotel na iyon ng mga kliyenteng mayaman na 10 milyong RMB pataas. Kung tayo ang pupunta, baka hindi tayo makapasok kahit sa gate. Sige na, kumain na lang tayo ng instant noodles. Masarap at makakatipid pa. Kung magtitipid tayo, baka mabilis tayong makakaipon ng 500,000 at mabayaran na si Young Master Xiao. 500,000 na demonyo. Kailangan kong isipin kung paano tatakpan ang kasinungalingang ito. Ako na ang bibili ng instant noodles. Anong lasa ang gusto mo? Ako na lang ang pupunta. Hintay mo ako dito, babalik ako agad. Gusto ko ng maanghang na pickled pepper flavor. Ipadala ko sa iyo ang isang QR code. Hayaan ng mga tao sa Departamento ng Teknolohiya na gumawa ng isang redirect link para sa panalo sa loterya. Ang halaga ng premyo? 1 milyong RMB. Dumating na. Bakit ngayon ka lang umuwi? Magugutom na ako. Maraming tao sa supermarket. Aba, Chuchu. Tingnan mo, may aktibidad dito na manalo ng pera sa pag-scan ng QR code. Subukan natin. Peking yan. Kung totoo ang makakuha ng premyo, edi sana lahat na bumili ng instant noodles. Isa pa, ang malas ko, hindi ako mananalo. Teka lang. Subukan lang natin, wala namang mawawala. Sinabi ko na nga sa'yo, hindi ka pa rin naniniwala. Kung mananalo talaga, ako... ay... Nanalo. Dumating na sa alipay ang 1 milyong piso. 1 milyon? Nanalo ng 1 milyon? Paano nangyari yon? Peke yata to? Asawa ko, nanalo tayo ng 1 milyon. Ikaw talaga ang aking swerte. Ano ang tinawag mo sa akin kanina? Hindi, pasensya na. Kung ayaw mo akong... Gusto ko. Chuchu, mahal kita. Mula ngayon, ganoon na ang tawag mo sa akin. Okay? Siya? Nagpapahayag ba siya ng pag-ibig sa akin? Asawa ko. Tama.
Ililipat ko sa iyo ang 500,000 yuan. Bayaran mo na agad ang pera ni Senyor Xiao. Wag na. Iyo iyan dahil nanalo ka. Ako na mismo ang magbabayad sa kanya. Ano ka ba? Ano ang iyo at ano ang akin? Mag-asawa tayo. Isang pamilya tayo. Saka, kung hindi dahil sa swerte mo, hindi ako mananalo ng ganito kalaking premyo. Makinig ka. Nakatanggap ng 500,000 yuan ang alipay. Ayos na. Halika asawa ko. Dadalhin kita para kumain ng masarap. Bibili pa ako sa iyo ng ilang branded na suit. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob pang sabihin na peke ang suot mo. Sige. Tara. Nakalimutan ko pa, magtatrabaho pa pala ako mamayang hapon. Kung gayon asawa ko, magkita na lang tayo pagkatapos ng trabaho. Sa wakas, tapos na ang trabaho. Hoy asawa ko, tingnan mo rito. Ang ganda ng itong itim na set. Ang ganda rin ng itong asul na set. Asawa ko, alin ang gusto mo? Ikaw ang bahala. Yung itim na lang. Hello, magkano ang suit na ito? 130,000. Ang mahal naman? Ang tindahan namin ay isa sa mga pinakamahal na brand sa buong mundo. Kahit isang shirt lang ay 10,000. Paano pa kaya ang isang buong suit? Kung hindi nyo kayang bilhin, umalis na lang kayo. Huwag kayong maging sagabal sa negosyo ko. Oh, anong ganda ng pagkakataon? Hindi ba't ito ang ating mahirap na mag-asawa? Hindi ba ito ang ating dukhang mag-asawa? Binibining White, narito na po kayo. Kadarating lang po ngayong araw ng ating mga bagong koleksyon para sa season, pakitingnan na lang po. Jiang Chuchu, ikaw at ang asawa mong hamak na wala man lang 100,000 piso sa card ninyo, nangahas pa kayong magpunta dito para mamili? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Marahil ay si Liang Jingru. Pare, ang babaeng tulad ni Jiang Chuchu, dukha at malas? At isa pa, lumang sapatos na lang siya, na iniwan ko, pinakasalan mo siya bilang asawa? Wala ka bang problema sa utak? Ha? Linisin mo ang bibig mo? Ang mapakasalan si Chuchu, ang pinakamapalad na bagay sa buhay ko. Hindi mo siya makukuha dahil wala kang kapalaran. Honey. Naku, tama na. Huwag ka nang magpanggap na malalim ang pagmamahal. Hindi mo ba narinig na ang mahirap na mag-asawa ay dadaan sa maraming paghihirap? Gusto kong makita, paano mamalasin ang 2 pulubi na gaya ninyo? Ang kasabihan ay mahirap na mag-asawa, puro kalungkutan. White Ziyue. Kung kulang sa kaalaman, wag nang magpakabobo dito. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng husto? Hoy, ikaw! Binibining White, huwag po kayong magalit. Huwag niyo na pong patulan ang 2 hamak na ito. Kaya niyo bang bilhin? Napakagaling pa ninyong hawak-hawakan. Kung madumihan ang damit namin, kaya niyo bang bayaran kayong 2 pulubi? Sino ang nagsabing hindi namin kaya bilhin? Ang suit na ito ay akin. Ay card. Card swiping. Jiang Chuchu, ano bang pinagmamalaki mo? Isang katulad mo, na bumibili ng 50 pesos na damit sa pinduo-duo, kailangan pa talagang maghanap ng tao para tumawad, 1 pulubi, 16,000 pisong suit. Kaya mo bang bilhin? Kung kaya kong bilhin o hindi ba malalaman kapag iswipe na ang card? Saka, para sa hayop at sa asawa, hindi ba magkaiba? Ang hayop ay nararapat lang magsuot ng galing pinduo-duo. Para sa asawa, kailangan gumastos ng malaki sa mga branded at lubos na mahalin. Malanding babae, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Subukan mo! Kailan pa naging mayaman ang malanding ito? Talaga bang kaya niyang bilhin ang 16,000 pisong damit? Hindi ka pa rin mag-swipe ng card? Huwag kang maging ganoon katanga, na inaalok ka na ng pera ay ayaw mo pa rin? Teka lang, huwag mong ibenta sa ganyang malanding babae. Kung ibebenta mo sa kanila, bababa lang ang antas ng brand ninyo. Si Ginang Bai ay ang anak ng pamilya Bai at isa pa siyang VIP customer, hindi natin siya pwedeng saktan. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ginang Bai? Ang mga tulad ninyo, mga hamak na pulubi sa ilalim ng lipunan, walang karapatang bumili ng aming mga damit. Para lang ito sa mga marangal na customer tulad ni Ginang Bai, lumabas na kayo kaagad. Para hindi madumihan ang aming tindahan ng inyong kakapusan. Uy, Chuchu!
Dapat pantay ang pagtrato ng mga waiter sa bawat customer. Hindi ko akalaing sa Gmall, meron pang katulad mong tao na nakikitingala sa mayayaman at tinatapakan ng mahihirap. Hindi ka ba natatakot na ireklamo kita sa head office? Ang respeto at pagkakapantay-pantay ay para lang sa may pera at matataas ang katayuan. Karapat-dapat ba kayong mga hampas lupa na nasa ibaba ng lipunan sa respeto ko? Nakakatawa. Sige, hintayin mo ko. Siguradong ireklamo kita. Sinong magrereklamo sa empleyado ko? Hey rest ng Pamilyang Bay. Ang Gmall kung saan narito ang tindahan natin ay may bahagi ang Pamilyang Bay. Hindi natin pwedeng ma-offend si Miss Bay. Halos makalimutan ko, noon, bilang gantimpala sa pagtulong ng Pamilyang Bay sa G Group para itulak ang overseas project, ibinigay namin ang 5% ng shares ng mall kay Bai Jiangguo. Kung ang mga ganitong probinsyano ay kayang bumili ng mga damit ng brand ninyo, pakiramdam ko wala ka ng dahilan para manatili sa G Group. Bukas pa lang, papatabugin ko kayo ng tatay ko. Ang Pamilyang Bay sa Gmall naman ay 5% lang ang shares, ang kapal pang magyabang dito. Ang kapal ng muka? Paano ka nakikipag-usap kay Miss Bay? Miss Bay, huwag kayong mag-alala, agad kong palalayasin ang 2 probinsyanong nakakasulasok sa paningin ninyo. Kayong 2 mababang uri, bumangga pa sa pinakamarangal naming customer, hindi pa ba kayo lalayas? Paano kung hindi kami umalis? Kung hindi kayo nahihiya, ipapahila ko kayo palabas sa mga guwardiya ng mall. Guard! Jiang Chuchu, ngayon, wala si Assistant Han. Tingnan natin kung sino pa ang makakatulong sa... Ang tao, dapat may sariling pagkakakilanlan na. Jiang Chuchu, ang mga taong kasing baba ninyo ng asawa mo, dapat manatili sa lugar kung saan kayo nararapat. Sa hinaharap, huwag na kayong pumunta sa ganitong mamahaling lugar upang ipahiya ang sarili. Ang mga taong tulad ninyo, nararapat lang na mangalap ng basura sa tambakan. Dito, dinudumihan nyo lang ang tindahan namin. Kalad ka rin nyo sila palabas. Subukan nyo lang, sino man sa inyo ang mga has. Ang dapat lumabas dito ay ikaw. Ang mga tatak na tulad ninyo, walang karapatang manatili sa mall ng G Group. Agad na ipatapon ang tatak na siyang Shelixi mula sa mall ng G Group, ilagay sa blacklist, hindi na kailanman tatanggapin. Maghanda na kayo agad. Darating na ang mga tao mula sa punong tanggapan. Ano ang pinagmamalaki mo rito? Maliit na assistant ka lang. Bakit nagkukunwari kang malaking tao? Akala mo ba sa isang tawag mo lang, mapapapunta mo ang mga tao mula sa punong tanggapan ng G Group? Jiang Chuchu, nababaliw na ba ang asawa mo sa kagustuhan sa pera? Dalhin mo siya agad sa ospital. Tignan ninyo ang kanyang utak. Hindi ito ang lugar para mangarap kayo. Baliw pala talaga. Bakit kayo nakatayo lang diyan? Kalad ka rin nyo sila palabas. Manager Liu, Ay nako, sino ba ang nagkakagulo dito? paumanhin po Manager Shu na abala ka pa. May 2 nagkakagulo dito. Papaalisin ko sila agad. G, President G? Mali ka nang nakilala, di ba? Manager Su, 2 taong baliw ang nanggulo lang. Tumahimik ka. Ikaw na walang mata. Paano ka pinayagan ng G's Mall na makapasok dito? Inutusan ko ang inyong brat na lumaya sa mall sa loob ng 1 oras. Bakit naman Manager Su? Dahil kinalaban ninyo si President G. Si President G? Ilang beses mo na bang ginampanan ang papel ni President G? Bakit kanila pinaniniwalaang si President G ka? Aking tangang asawa dahil ako talaga si President G. Si President G, mali ka nang nakilala, di ba? Katulong lang siya, paanong magiging siya si President G? Narinig mo ba, Manager Shu? Huwag kang magkamali. Katulong lang ako ni President G. Mukhang ayaw ni President G na malaman ang kanyang pagkatao. Tingnan mo Manager Shu, isang pagkalito lang ito. Hindi siya si President G, kaya hindi na rin kami kailangan umalis, di ba? Inabisuhan na kayo ng headquarters na umalis. Ito, hindi ko na rin kayang baguhin. Tumutulong ba si President G sa kanila? Hindi ko inakala na pinahahalagahan pala ni President G ang munting katulong na ito. Miss Bai, kanina ay ikaw ang nag-utos na paalisin sila. Nasunod na namin ang iyong kahilingan, hindi mo kami pwedeng iwan. Oo nga Miss Bai, hindi ba't may shares kayo sa mall? Pakiusap, tulungan ninyo kami. Bai Ziyue. Hindi ba't ang tapang mo kanina? Madali, iligtas mo sila. Opo, binibining Bai. Ang pamilyang Bai ay nasa Jishi Mall. Ano lang ba ang bahagi na ito? Hindi ko kayang iligtas sila. Bitawan mo, isang grupo ng mga walang kwenta. Anong klase kayo? Para ako pa ang tulungan kayo. Ang tatak na yan, kung wala, wala. Mahal ko, umalis na tayo. Sa susunod na lang namin kayo haharapin. Hindi, binibining Bai kayo. Natatakot ako sa'yo. Chuchu, umalis na rin tayo.
Naniniwala akong ang ganitong klase ng negosyo ay aayusin mismo ng mall. Ay, Sir G, huwag po kayong mag-alala, Assistant. Tara na. Dahan-dahan po. Kayo ba ay kusang aalis? O kailangan ko pang kumilos? Manager Shu, nagmamakaawa ako sa inyo. Sabihin niyo sa amin. Sino ba ang kinagalit namin? Bakit gusto ng headquarters na umalis kami? Mga walang kwenta. Iyon kanina, siya ang tunay na Sir G. Kaya nyo pang galitin si Sir G. Huwag nyo nang banggitin ang inyong tatak. Kabilang kayo. Hindi na kayo makakatapak sa Longchuan kailanman. Tagay. Ngayon, ang dalawang nakakainis na yan ay napahiya. Nakakatuwang isipin. Ay, asawa ko. Sa isang tawag mo lang, napaalis mo ang tindahan na yan sa mall. Ang isang assistant, ganoon ba kalaki ang kapangyarihan? Hehehe. May tinatago ka yata sa akin? Paano yan posible? Noong kanina, nagpanggap lang akong tumatawag. Yung tindero sa kanila, sobrang yabang niya. Tiyak na marami na siyang na-offend dati. Nagkataon lang na nakita natin. Asawa ko, ang sarap ng ihaw-ihaw na to. Tikman mo dali. Masarap, di ba? Inom tayo. Cheers. Inom. Chuchu, huwag ka nang uminom pa. Malapit ka nang malasing. Boss Singil. Hindi ako lasing. Masaya ako ngayon. Inom tayo kahit konti. Okay na po kayo, ma'am, sir. Ang kabuuan po ay 100 at 2 piso. Nakatanggap ang alipay ng 1,200,000 piso. Naku po, mayaman. 1,200,000? Saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Ah, lasing ka kasi. Tingnan mo, naririnig mo na ang mga hindi totoo. Uwi na tayo dali. Lasing ba ako? Lasing na lasing ka. Talaga? Ay, ang perang ito, Boss, tama ang pera. Huwag mo nang suklihan. hindi ba ako nagkamali ng tingin? 7 digit? Baka ako ang lasing? Ayusin mo ang sarili mo. Sasamahan mo ako para makipagkita sa kliyente. Anong klaseng kliyente? Bakit wala akong natanggap na abiso para sa labas ng opisina? Hindi ba ito ang pag-aabiso ko sa'yo? Binabalaan kita na mas mabuting bilisan mo. Ito ay isang malaking kliyente na napakahalaga para sa pag-unlad ng kumpanya. Kung dahil sa pagkaantala mo ay maapektuhan ang pagpapatuloy ng proyekto, kaya mo bang panagutan ang responsibilidad na ito? Naiintindihan ko. Mag-aayos na ako ngayon. Ginoong Jiang, ito ang bagong empleyado ng aming kumpanya, si Jiang Chuchu. Ha? Ginang Jiang, napakaganda mo talaga. Uy, sa unang pagkikita, kumusta ka? Wala ka bang nakikita? Hindi ka pa ba mabilis na makikipagkamay at babati kay Ginoong Jiang? Kumusta po, Ginoong Jiang? Ay naku, ang lambot ng kamay na ito. Hindi ko alam kung ganoon din kalambot ang ibang bahagi. Ginoong Zhang, magkaroon ka po ng respeto. Pupunta lang ako sa banyo. Ay naku, gusto ko ang babaeng ito. Medyo matapang nga lang. Dahil dito, magiging masunurin siya sa iyo. Ginoong Zhang, ito ang pinakamalaking katapatan ng aming departamento sa inyong kooperasyon. Tignan niyo po ang kontratang ito. Ha? Walang problema. Satisfied ako sa regalong ito. Pipirmahan ko na ngayon. Jiang Chuchu, magpakasakit ka na lang. Maging tuntungan ka para sa aking pag-promote. Kahit paano, matagal ka nang pinaglaruan. Direk Zhang, kaya ipagdiwang natin ang tagumpay ng ating kooperasyon. Halika. Para sa matagumpay na kooperasyon. Bakit ka nakatunganga? Hinihintay mo kaming magtaas ng baso para sa iyo? Direk Zhang, para sa matagumpay na kooperasyon. Pwede na ba akong umalis ngayon?
Anong nangyayari? Kayo, naglagay kayo sa kape ng... Ha 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 ha. Kumusta? Ang tinatawagan mo ay nakapatay. Ang gabi na? Hindi pa ba tapos sa trabaho si Chuchu? Bakit nakapatay din ang cellphone niya? Agad na alamin para sa akin? Nasa kumpanya pa ba si Chuchu? Pangulo G, ayon sa CCTV, hindi na bumalik ang ginang matapos lumabas kasama si Bai Ziyue kaninang hapon. Agad na alamin, nasaan si Chuchu ngayon? Ay, munting dilag. Sa wakas, ay nagising ka na. Hehehe. Ngayon, simulan na natin ang laro. Tara, maglaro tayo. Kadiri, lumayo ka sa akin. Maliit na taksil, hindi ka marunong magpahalaga. Ngayon, mapipilitan kitang sumuko. Bitawan mo ako. Aba, malandi, naglakas loob kang saktan ako? Saan ka tatakbo? Kahit na dumating pa ang hari ng kalangitan ngayon, hindi ka na niya maililigtas. Ha 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 ha. Sige, umakyat ka. Ay, naghahanap ka ng gulo. Honey, sa wakas, dumating ka para iligtas ako. Okay na. Lintik, sino ka para saktan ako? Ako? Sir G? Ginang G? Ginang G, anong gagawin natin sa hayop na ito? Ha? Ginang G. Hindi ko talaga alam. Siya ang asawa mo. Kung hindi, kahit bigyan mo pa ako ng daang tapang, hindi ko pa rin kailanman gagalawin ang iyong ginang. Lumayas ka. Aray. Hiwain ninyo siya at ihagis para pakain sa mga aso. Ginang G, patawarin mo ako. Ginang G, nagkamali ako. Ginang G, nagkamali talaga ako. Ginang G. Ang init, asawa ko. Chuchu, anong nangyari sa'yo? Kukunin ko muna ang doktor para sa'yo. Chu, kumalma ka. Kukunin ko ang doktor para sa'yo ngayon. Ikaw ba, Jimubay, ay hindi kaya? Nahihirapan ako ngayon. Gusto mo bang maghanap ako ng ibang lalaki? Huwag kang pumunta. Kung kaya ko ba? Ipapaalam ko sa'yo ngayon. Bai Ziyue. This time, hindi kita palalampasin. Ang ibigay si Jiang Chuchu kay Mr. Zhang para paglaruan, at ikaw naman ay maipromote? Napakatalino mo talaga sa galaw na, yan, mahal. Isa lang naman siyang babaeng ginamit at pinagsawaan ng mga lalaki. Ginamit ko lang din siya sa pakinabang. Bakit ka nasa bahay ko? Paano ka nakapasok? Natural. Pumasok ako ng may kumpiyansa. Ano? Ikaw na walang silbi? Gusto mo pang ipagtanggol ang asawa mo? Isang hamak na assistant ka lang, anong magagawa mo sa akin? Bibigyan kita ng 10 segundo. Umalis ka sa bahay ko. Kundi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatira sa Longchuan. Tumigil ka. Ikaw na walang pag-iisip. Hindi ka pa ba tatahimik? Tatay. Mr. G, alam kong ang anak kong ito ay lumapastangan sa inyo at sa inyong may bahay. Pero, pakiusap. Alang-alang sa Baijian na matagumpay na nakuha ang proyekto sa ibang bansa para sa Jishi. Pakiusap. Bigyan niyo kami ng konsiderasyon. Palayain niyo ang Baiji at siya. Nangangako akong mahigpit ko siyang tuturuan. Mr. G. Tatay? Sino raw siya? Si Mr. G. G. Ay, Ginang G. Ginang G. Patawarin po. Ako ang nagkamali. Pakawalan niyo na ako.
Tay, bilisan nyo at kausapin nyo siya para sa akin. Marami na kitang pagkakataong pinalampas. Ngayon, dahil sa iyo, nasugatan si Chuchu. Hindi na kita mapapatawad. Ginang G, ako... Bai Jiangguo, ang pamilyang Bai at ang iyong anak, mamili ka. Tay, Kung ang anak mo ang pinili mo, wala nang pamilyang Bai sa Longchuan. Tay, Hayop ka. Bakit sa dinami-rami, siya pa ang kinalaban mo? Ang asawa pa ni Ginang G. Mula ngayon, ako, si Bai Jiangguo, ay walang anak na katulad mo. Ginang G, ang anak na ito na suwail. Bahala na po kayo kung anong gusto niyong gawin. Kung ganoon, dalhin si Bai Ziyue sa ibang bansa. Ang lahat ng halos nangyari kay Chuchu, gusto kong maranasan niya ito ng daang beses. Tay, ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Tulungan mo ako. Matagal ko nang sinabi sa iyo na maging mahinahon ka. Ang lahat ng ito ngayon ay sanhi ng sarili mong kababayaan. Umalis ka. Tay, Mga tao, dalhin siya. Tay, Tay, Ginang G, Ginang G. Wala akong kinalaman dito. Si Bai Ziyue lang, ang masamang babaeng nagplano kay Jiang Chuchu. Wala akong alam doon. Tumahimik ka? Ang pangalan ni Chuchu, may karapatan ka bang tawagin? Kung magpakita ka ulit sa harapan ni Chuchu, ang magiging katapusan mo ay katulad ng kay Bai Ziyue. Hindi na po ako magpapakita para hindi na makadungis sa paningin ninyo at ng ginang. Uy, narinig mo ba? May nangyari kay Bai Ziyue. Parang nakabangga niya si General Manager G. Hindi. Ang narinig ko ay nakabangga niya. Si Mrs. General Manager G. Halos nasira ang Mrs. General Manager G sa kamay ng bastos na General Manager Zhang. May ganoon pa? Ha? Si Mrs. General Manager G? Hindi ba ako ang halos nasira? Uy, Chuchu. Nakausap mo si General Manager Zhang tungkol sa proyekto noong araw? Kayong dalawa ni Bai Ziyue ang pumunta. Kwento mo naman sa amin, paano ba talaga ang hitsura ni Mrs. General Manager G? Oo nga. Oo nga. Hindi ko rin alam. Malapit na dumating ang manager. Magtrabaho na kayo. Pero bakit ako tinulungan ni General Manager G? Mrs., halika. Tikman mo itong sweet shrimp sushi. Honey, tinanggal si Bai Ziyue sa kumpanya. Parang may kinalaman din sa nangyari kay General Manager Zhang noong araw. Ano ba ang nangyari? Ako? Hindi ako nakatiis, kaya nagsumbong ako kay General Manager G. Nang marinig ito ni General Manager G, naawa rin siya sa nangyari sa'yo, kaya siya na ang nagbigay ng hustisya para sa atin. Ang galing mo, honey. Halika. Bibigyan kita ng sushi. Sinabi pa ng mga kasama ko sa opisina na gumanti si General Manager G para sa asawa niya. Nakakatawa naman. Hindi ko nga alam kailan ako naging Mrs. General Manager G. Bobong Mrs., ikaw nga si Mrs. General Manager G. Kuya Mubay, nakabalik na ako. Mubay, namiss kita. Nakabalik na ako. Honey, parang may tumatawag sa iyo. Chuchu! May kanin sa gilid ng labi mo. Dadaling kita sa banyo para punasan. Hindi ba pwedeng punasan na lang agad? Hindi malilinis ng papel yan. Tara na. Aba, Binibining Lee. Mubay, bakit hindi mo ako pinapansin? At, sino ang babaeng yon? Binibining Lee, kasal na si Ginoong G. Bago ka umalis ng bansa, ang kasunduan ng kasal ng inyong pamilya ay napawalang bisa na. Huwag mo na po sanang guluhin ang buhay ni Ginoong G. G. Mubay, hindi ako pumapayag. Huwag mong isipin na mapapawalang bisa mo ang kasunduang ito. Hello, si Lola G ba ito? Si Sinya po ito. Lola, ito po ang royal porcelain na dinala ko para sa inyo mula sa France. Salamat, Sinya. Sinya, kasal na si Mubay. Ang tungkol sa kasunduan ng kasal. Lola, huwag po kayong mag-alala. Ang pagbalik ko po ngayon ay hindi po para sa kasunduan ng kasal, kundi mayroon akong ibang hihilingin sa inyo. Ha? Mabuti kung hindi tungkol sa kasunduan ng kasal. Sabihin mo, kung kaya ng Lola na tumulong, tutulungan kita. Lola, gusto ko pong pumasok sa G Group para matuto ng management. Walang problema. Aayusin ng Lola. G Mubay, maghintay ka. Ang posisyon ng asawa ng CEO ng G Group, akin lang.
Uy, narinig niyo ba? May bagong vice-presidente raw na darating ngayon. Sabi nila, siya ang may bahay ng isang mayamang pamilya. Hindi kaya asawa siya ni Gigi? Sa tingin ko alam nyo na ang lahat. Tama, ako ang bagong vice-presidente, Lisinya. At ako rin ang fiancé ni Gigi. Magandang araw po, Ginang G. Ikaw ba si Jiang Chuchu? Oh. Anong ginagawa mo? Gang, Lee, may nagawa ba akong masama sa iyo? Inaakit mo ang fiancé ko. Hindi ba may asawa na si Jiang Chuchu? Hindi ko akalain na ganoon pala siya kalandi. Gingang. Lee, nagkakamali ka ba? Asawa ko ang assistant ni Gigi. Wala akong koneksyon kay Gigi. Nagpapanggap pa? Marami na akong nakitang babaeng tulad mo, hindi maayos magtrabaho. Akala mo sa pagdaan sa shortcut ay magiging asawa ng presidente? Talaga bang naniniwala ka na ganyan ay makakasama ka sa mga mayayaman? Ako? Hindi ko nga kilala si Gigi. Ay, mahal. Asawa ko. Boss Lee, tignan mo, siya ang asawa ko. Kuya Mubay. Boss G, hinahanap kayo. Hindi ako. Ay, Boss G, kausapin mo ng maayos si Miss Sinya. Hindi pa ako nakakapagpaliwanag ng buo. Huwag na tayong makialam sa mga pampamilyang usapin ni Boss G. Tara na! Boss G, huwag kayong mananakit. Huwag mananakit. Bitawan mo ako. Assistant Han, ito. Hindi mo ito problema. Umalis ka na. Miss Lee, hindi talaga kayo pakakasalan ni Boss G. Huwag mo na siyang kulitin. Pipilitin ko siyang pakasalan ako. Umalis ka. Ay, asawa ko. May spicy strips doon, gusto ko yun. Sige, bibili. Mahal, ito ang paborito mong chips. Dadalhan kita ng ilang pakete pa uwi. Ikaw na naman. Hindi ko inakala, ang matayog na si Gigi ay kumakain ng ganyang klaseng junk food para sa isang babae. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong pakasalan mo ako. Imposible. Kinasal na ako kay Chuchu. Ang babaeng iyon na galing sa mahirap at parang walang halaga, ano ba ang mas lamang sa akin sa kanya? Lahat ng bagay, mas lamang siya sa iyo. Higit sa lahat, mahal ko siya. G. Mubay, hindi pa siguro alam ni Jiang Chuchu ang tunay mong pagkatao, ano? Bukas ng gabi alas 8, gusto kong dumalo ka sa birthday party ko. Kung hindi, sasabihin ko ang tunay mong pagkatao kay Jiang Chuchu. Ayos lang. Total, balak ko na rin sabihin sa kanya ang lahat. Teka Mubay, wala naman akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang gamitin ang birthday party sa harap ng lahat ng tanyag na tao at kaibigan sa Longchuan para formal na kansilahin ang kasunduan sa kasal. Para na rin ito, para makapagbigay paliwanag sa pamilya G at Lee. Sige. Sana bukas, ito na ang huli nating pagkikita. G. Mubay, sa buong buhay mo, huwag mong asahan na makakawala ka sa akin. Hoy, asawa ko, anong oras ka uuwi? Magluluto na ako. Chuchu, may emergency meeting ako ngayong gabi. Hindi ako makakauwi para kumain. Huwag mo nang lutuan ako. Ha? Sige na nga, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo ha. Ma'am, huwag kang mag-alala. Hindi umuwi si Mister. Wala akong ganang magluto. Ang manager ng bar. Bakit niya ako hinahanap? Hello, manager. Hello, Chuchu. Libre ka ba mamayang hapon? Mayroon akong malaking order dito. Kailangan ko ng tulong mo para ihatid. Paumanhin, manager. Matagal na akong hindi nagpa-part-time. Baka iba na lang ang hanapin mo. Chuchu, talagang abala ako ngayong hapon. Tingnan mo, dahil sa kabaitan ko dati sa iyo, halika, tulungan mo ako, please. Sige na nga. Ipadala mo na lang sa akin ang address. Sige. Ipadadala ko na ngayon. Miss Lee, lahat ng hiniling mo ay nagawa ko na. Pwede na ba akong umalis ngayon?
G. Mubay, kapag nalaman ni Jiang Chuchu ang iyong pagkatao ngayong gabi, hindi ko alam kung mananatili pa siya sa tabi mo. Hehe. Oh, Sinya. Sa tingin mo ba darating si Boss G ngayong gabi? Oo nga. Si G. Mubay ay hindi naman talaga umaattend ng ganitong klaseng okasyon. Kailangan dumating si G. Mubay ngayon, kundi paano na lang mapapanood ang magandang eksena na ito? Ayuan Hotel. Tama, ito nga. Magandang gabi po. Naihatid ko na po ang inyong alak. Boss Lee. Jiang Chuchu, hindi ko inaasahan na sobrang mahirap ka pa rin at nagtatrabaho bilang delivery rider? Ay, anong amoy ito? Isang maasim na amoy, parang galing sa kanya. Ang baho. Hoy, hindi ka ba naligo? Amoy pawis. Dinudungisan mo ang aming alak, paano na lang kami iinom? Naihatid ko na ang alak. Teka lang. Hindi pa kita pinapaalis? Ang sama ng serbisyo mo. Mag-ingat ka at isusumbong ko ang tindahan ninyo. Kung isusumbong ka, mawawalan ng trabaho ang manager. Ano pa bang gusto mong gawin? Buksan mo lahat ng alak. Nabuksan ko na lahat. Pwede na ba akong umalis ngayon? Anong ginagawa ninyo? Gusto mo pang tumakas? Binuhusan ka ng ganito kamahal na alak para paliguan ka? Dapat kang magpasalamat kay Shinya. Marumi at mabaho, maligo ka nga ng maayos. Tama na. Malandi! Naglakas loob kang itulak ako? Ikaw! Hindi naman siguro siya patay, di ba? Sinya. Hindi mamatay ang mga mahirap. Italin niyo siya sa likod ng kurtina. Jiang Chuchu, malapit nang magsimula ang salo-salo. Kailangan mong makinig ng mabuti. Sa inihanda kong malaking sorpresa para sa'yo. Maligayang pagdating sa aking kaarawan, mga kaibigan. Ngayong gabi ay magpapahayag ako ng isang malaking balita. Ngunit una, hayaan ninyong tawagin ko ang aking kasintahan, ang pinakamayamang tao sa Longchuan at ang CEO ng GIS Corporation, si G. Mubay sa entablado. An Mubay? Si G. Mubay ang Mr. G? Sa susunod na linggo ay ikakasal kami ni Mubay. Ano ang pinagsasabi mo? Mag-ingat. Chuchu! Chuchu, anong ginagawa mo dito? Anong nangyari sa ulo mo? G. Mubay, niloloko mo ako sa lahat ng oras. Hindi ka pala assistant. Chuchu, tungkol dito, kaya kong ipaliwanag, ako ay... Napakalaki kong tanga para isiping wala kang pera. At nagtitipid ako para mabayaran ang iyong utang. Masaya ba na lokohin ako ng ganoon? Jiang Chuchu, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ikaw ay isang laruan lamang para kay Kuya Mubay para magpalipas ng oras sa likod ko. Kaya natural lang na hindi mo alam ang kanyang pagkatao. Tumahimik ka. Chuchu, hindi totoo ang sinasabi niya. Matagal nang kinansela ang kasunduan namin. Dumating ako dito ngayon dahil din sa iyo. Mayaman ka pala, pero nagkunwari kang mahirap para mag-ingat sa akin. Dahil sa iyong paningin, palagi mo akong itinuturing na babaeng materialistiko at mapagkunwari, tama. Hindi ka kailanman nagtiwala sa akin. G. Mubay, maghiwalay na tayo. Huminto ka, Jiang Chuchu? Kung talagang may dignidad ka, hubarin mo lahat ng damit at alahas na bigay sa iyo ni Kuya Mubay. Yung suot mong Bivalgari Limited Edition Wedding Ring, nagkakahalaga ng 28 milyong piso. Tiyak na hindi mo kayang bilhin yan. Tumahimik ka. G. Mubay,
Sinabi mo na ang singsing na ito, nabili mo lang sa tabi-tabi sa halagang 20 piso. Niloko mo rin ako. Ibalik ko na sa iyo. Chuchu! Itong sapatos na ito ay regalo mo sa akin noong kaarawan ko. Ibalik ko na sa iyo. Damit, regalo mo sa akin bilang magkarelasyon. Lahat yan ibabalik ko sa iyo. G. Mubay, huwag ka nang magpanggap. Wala akong pakialam sa mga gamit mo. Kuya Mubay, kahit habulin mo pa siya ngayon, hindi ka na niya papatawarin. At hindi siya karapat-dapat sa iyo, buti nga umalis na siya. Lisinya, sinasabi ko sa iyo. Kahit na hindi ako patawarin ni Chuchu habang buhay, hindi pa rin kita pakakasalan. Ako, si G. Mubay, ay nagpapahayag dito na tapos na ang kasunduan sa kasal namin ni Lisinya, kailanman hindi ko siya pakakasalan. G. Mubay, asawa ko, saan ka pupunta? Sino ang asawa mo? Mr. G, huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang divorce agreement. Pakipirmahan mo. Hindi ako pipirma, hindi ako makikipagdiborsyo sa iyo, at hindi kita hahayaang umalis. G. Mubay, balak mo ba akong ikulong ng ilegal? Sobrang dami mo na bang nababasang nobela tungkol sa alpha male? Mag-ingat ka, tatawag ako ng pulis. E di, tumawag ka? Ayaw ko talagang magkahiwalay tayo. Kung talagang gusto mong umalis ngayon, daanan mo muna ang bangkay ko. Sige, titingnan ko kung gaano kakatagal makahiga diyan. Hello, Lola? Bata ka, anong nangyari? Hindi na ako gusto ni Chuchu. Bata ka, sinabi ko na sa'yo noon pa. Nasabihin mo agad kay Chuchu ang totoo. Ngayon ayaw na sa'yo ni Chuchu, buti nga sa'yo. Lola, talaga bang nandito ka para tulungan ako? Chuchu, mali si Mubay sa panloloko sa iyo. Pero totoo ang pagmamahal niya sa iyo, sa ngalan ng Lola. Bigyan mo siya ng pagkakataong magpaliwanag, okay? Sabihin mo, bakit ka nagkunwaring mahirap at niloko ako? Chuchu, dati inakala ko nga na ikaw ay isang babaeng materialistiko kaya itinago ko ang aking pagkatao. Pero pagkatapos, malinaw kong nalaman na ako ang nag-iisip ng masama. Gusto ko sana magtapat, pero natakot akong iwan mo ako, hindi ako nangahas magsalita. Chuchu, totoong nagmahal ako sa iyo at hindi kita kayang mawala. Pero ikaw ang pinakamayamang tao. Ako ay isang ordinaryong tao lang. Malaki ang agwat sa pagitan natin. Kung maghihiwalay ang dalawang tao, ibig sabihin ay tapos na ang kanilang kapalaran at walang kinalaman sa katayuan. Chuchu? Tanggapin mo ulit ako, pwede ba? Kung ganoon ka kasinser, pinatatawad na kita ngayon. Salamat, asawa ko. Ay, teka lang. Sigurado ka bang wala ng ibang bagay na tinatago sa akin? Sumusumpa ako na wala na talaga at wala nang mangyayari pa sa hinaharap. Mabait. Ganoon nga dapat. Ngayon, kailangan ding magmuni-muni ni Lola. Kung hindi ko lang pinapasok si Lisinya sa G's, hindi sana ako magiging sanhi ng maraming problema para sa inyo. Lola, hindi nyo naman po alam ang balak niya. Hindi nyo po kasalanan. Inalis ko na si Lisinya sa posisyon niya bilang vice-presidente ng G's. Lola, sa ngalan nyo, ang nangyari sa hapunan, pupwede kong hindi nahabulin. Pero kung maglakas loob pa siyang gumawa ng kaguluhan, hindi ko na siya palalampasin. Uy, ang saya ng aura mo. Mukhang ang tamis ng pagsasama niyo ng hipag ko. Sa susunod na linggo, ikakasal kami. Sa panahong iyon, kailangan mong bigyan ng asawa ko ng malaking pulang sobre. Walang problema. Mubay, ang totoo, iniimbita kitang uminom ngayon ay dahil may nagpatulong sa akin. May gustong kumausap sa iyo. Sino? Sinya, pumasok ka na. Xiaowang, ano ang ibig mong sabihin? Mubay, magkababata tayo. Dahil maayos na kayo ng hipag mo, bakit hindi mo na lang patawarin si Sinya? Mubay, dati akala ko hindi mo na mahal si Jiang Chuchu, kaya naisip kong pwede kitang balikan. Pero sa huling hapunan, nakita ko ang iyong determinasyon. Ngayon, sa inyong dalawa, wala akong ibang nais kundi pagpapala. Ayoko na sa huli ay, hindi na tayo maging magkaibigan. Patawarin mo ako ha? Hindi na kailangan maging magkaibigan. Mula ngayon, huwag ka nang magpapakita sa akin at sa harapan ni Chuchu! G. Mubay, ganoon mo ba kamahalang babaeng iyon?
Sige, pumapayag ako. Halika, halika. Uminom tayo. Mag-toast tayo. Nakalipas na ang lahat ng iyon. Sige na, tara. Mubay? Bakit parang nahihilo ako? Ay, Lisinya, paano ka naglakas loob na lagyan ng gamot ang alak? Ikaw. Jimubay, hinding-hindi mo ako matatakasan. Asawa ko? Mainit ako? Mainit ako. Chuchu? Ikaw ba yan? Ako yan, Mubay. Jimubay, Ay, Mubay, hindi pa nga tayo nakakapasok sa kwarto. Paano mo naman hinawakan ako? Ngayon, Jiang Chuchu, siguradong hindi na mapapatawad. Si Jimubay. Jimubay. Jimubay, magising ka. Ako ang asawa mo. Jiang Chuchu, hindi ka naloko. Yang ganyang kahina mong estratehiya, nasa dibdib mo ba ang utak mo? Ikaw. Asawa ko, bakit tayo nandito? Ang init ko. Dadalhin kita sa ospital. Saan ospital? Legal tayong mag-asawa. Ay, ibig sabihin, binigyan ko kayo ng pagkakataon, hindi ba? Jimubay, buksan mo ang pinto. Jimubay. Asawa ko? Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ako kasing tanga mo, para maloko ng maliit na panlilin lang, nilisin niya. Teka nga pala, anong plano mong gawin kay lisin niya? Pinapunta ko na si Assistant Han para ipadala siya sa ibang bansa. Hindi na siya makakabalik. Sa buong buhay niya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Ay, maaga pa naman. Samahan mo ulit akong matulog, ha? Ha,